Boss, ako ay isa pa lang na bagong salta sa kumpanya, na 2 linggo pa lang na intern, pero nakapasok ako sa tent ng boss at may nangyari sa amin. Nahihilo ako. Ituloy nyo lang yan. Babalik muna ako para magpahinga. Napakainit. Ikaw, Kilalang hindi interesado sa babae si President Huo, at kapag nagising siya, tiyak na tatanggalin niya ako sa trabaho. Kapag nalaman ito ng mga magulang ko, tiyak na parurusahan nila ako ng matindi. Duo, saan ka nang galing ng ganito kaaga? Ako, galing lang po ako sa banyo. Anong nangyari sa leeg mo? Hindi kaya kagabi ay may nakasama kang ibang tao? Baka dahil lang ito sa kagat ng lamok noong lumabas ako. Huwag kang gumagawa ng kuwento. Ngayon lang nangyari na ang ating malaking boss ay sumama sa atin dito sa bundok para sa team building. Baka mayroong gustong umangat agad, kaya pumasok sa tent ng ating CEO. Hindi ganoon yon. Lahat kayo, magligpit na. Pinapatawag tayo ng CEO para sa isang biglaang meeting. May mahalaga raw siyang sasabihin. Narito na si President Huo. Sana hindi niya ako makita. Sana hindi niya ako makita. Sana hindi niya ako makita. Ang gwapo talaga ni President Huo. Sanay na akong makita si President Huo na nakasuit. Pero hindi ko akalain na ganito rin siya kagwapo kahit naka-casual. Mas gwapo pa nga siya kapag wala siyang suot na damit. kanino ito? Hindi ko pa iyan nakikita. Mukhang sa babae iyan. Sa wakas, interesado na rin ba si President Huo sa mga babae? Kung may nakakaalam sa inyo, kung kanino ang pulseras na ito, sabihin nyo sa akin at may reward kayo. Dodoblehin ko ang bonus nyo. Kanino ang chain na ito? Ang mahal pala nito. Hiching, alam mo ba ito? Hindi ko rin alam po. Oras na. Magsakay na kayong lahat sa bus pabalik. Lindo o Duo, sumama ka muna sa akin sandali. Ilang taon ka na? Kabago-bago mo lang sa company para sa internship? Ako po ay 21 taong gulang na. Kalahating buwan pa lang po ako rito. Boss, may kailangan po ba kayo? Aalis na po kasi ang bus maya-maya, kaya. Sabi ni Luo yan ay may lagnat ka. Sumabay ka na sa kotse ko pabalik. Bago ka pa lang sa trabaho, kung mayroon kang hindi maintindihan, maari kang magtanong kay Luo yan. O kaya naman, sa akin. Sumakay ka na. Salamat po, boss. Hindi ko akalain na kahit mukhang cold ang boss, nagmamalasakit pa rin pala siya sa empleyado niya. Saan ka ba talaga nagpunta kagabi? Magsabi ka sa akin ng totoo. Kagabi po, Ako, kagabi po. Duo. Sa ospital tayo. Bilis. Ang CEO? Kasamahan ka sa trabaho ni Duo, binibisita mo ba siya? CEO? Sa totoo lang po kagabi, ako ang pumasok sa loob ng iyong tolda at akin din po ang bracelet na iyon. Nasaan ang ebidensya? Akin po talaga ang bracelet na ito. Dahil nakita ko na maganda ang bracelet ni Lin Duo, isinuot ko ito at nagpicture ako. Hindi ko akalain na magagamit ko ito sa oras na ito. Luo yan? Ayusin mo ito. Ayaw ko na siyang makita sa kumpanya bukas. Ipagbawal siyang magtrabaho sa buong industriya. Bakit? Kahit pa hindi niyo po ako gusto, ngayong may nangyari na, hindi ba dapat kayong managot sa akin? Totoong may nararamdaman ako kagabi. Pero kung sino ang nakatabi ko, kilala ko pa rin kung sino iyon. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Alam na ng boss na ako iyon. Gaya ba ng ginawa niya kay Hiching, ay aalisin niya rin po ba ako? Hindi maaari. Kapag nalaman ito ni na papa, mama at kuya, patay po ako. Hanggang kailan ka magpapanggap? Boss, alam niyo na po ang lahat? Ako, marami lang po akong nainom kagabi. Kasalanan ko po ang lahat. Humihingi po ako ng tawad. Ako? Tingnan mo ito. May responsibilidad ako sa nangyari noong gabing iyon. Ito ang pambayad ko sa iyo bilang bahagi ng tungkulin ko.
Kung wala kang problema dito, pirmahan mo lang ito. Napakaraming zero. Ayoko nito. Kasi, kusa kong ginawa ang nangyari noong gabing iyon. Kaya ikaw, wala kang pananagutan sa akin. Bakit? Sa pagkakaalam ko, isa ka lang estudyante mula sa isang karaniwang kolehiyo at nagsisikap ka na manatili sa Shengxi. Hindi ba dahil din iyon sa gusto mong maging mas maganda ang buhay mo sa hinaharap? Lumaki po ako sa disiplinadong pamilya. At sa tinuro ng mga magulang ko sa akin, hindi nila ako hinayaang gumamit ng lalaki para lang umangat. Kung maaari, President Huo, wag niyo po sana akong itanggal sa trabaho. Hayaan niyo lang akong manatili sa Sheng Group para lang matapos ang internship ko ng maayos. Sige, nirerespeto kita. Kung ganoon, magpahinga ka na. Puntahan mo si Lin Duo Duo at ayusin ang report ng proyekto sa kumpanya. Ilapag mo iyon sa mesa ko bukas. Sige po. Duo-duo, talagang nagiging bastos ka na. Nakuha mo pang magtago pabalik sa kwarto mo. Duo-duo, huwag kang matakot. Nag-aalala lang ang papa mo sa iyo. Ang batas dito sa bahay natin, dapat kang magpaalam bago matulog. Hahayaan na namin iyong hindi ka nakauwi kahapon. Pero huwag mong kalilimutan ito ngayong araw. Ma, pa, nakalimot lang po si Duo Duo. Magandang gabi po, ma, pa. Magpahinga na po kayo. Mabuti, iyan ang mabait kong anak. Sige, bumalik ka na. Opo. Salamat naman at walang napansin na kakaiba sina mama at papa. Kung hindi, malalagot ako. Pero sina mama at papa, napapansin ko kamakailan. Parang nagiging kakaiba na sila. Parang lalo silang nakakatakot. Duo-duo, alam mo ba na iyong si Hiching na lagi kang inaapi? Tinanggal na siya sa trabaho? Balita mo ba? Mi, medyo alam ko. Ang sabi-sabi, nabangga raw niya ang boss. Ang hula ko, pinatulan niya ang boss? May kung ano siyang ginawa, kaya nahuli siya ng babae ng boss at tuloy na parusahan. Boss, mayroon siyang ibang babae. Hindi mo ba nakita yung marka sa leeg ng boss natin kahapon? Siguradong yung girlfriend niya ay nagtatrabaho rin dito sa kumpanya natin. Hindi ko lang talaga alam kung sino. Ah, parang wala naman. Mukha namang normal si boss. Tsaka, kung titingnan mo ang pagkapormal ni boss, sa tingin ko kaya ganyan siya ay dahil... Tama. Kung hindi, paanong posibleng wala siyang naging babae sa loob ng maraming taon? May punto ka. President Huo. May meron pa po ba kayong kailangan? Anong sabi mo kanina? Ha? Hindi. Hindi po. Nagbibiro lang po ako. Lin Duo-duo, ano ba itong mga pinagsasabi mo? Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Pasok. Boss, pinapatawag niyo po ako? Tungkol sa proyektong ito, sabi ni Luoyan, ikaw daw ang laging humahawak nito. Nag-adjust ako ng konti sa direksyon nito. Interesado rito si President Liu. Asikasuhin mo na ang pagpirma ng kontrata. Salamat po, boss. Ihahanda ko na po agad lahat. Maraming salamat sa suporta ni President Liu. Umaasa po ako sa magandang pagtatrabaho natin. Hindi ko na po kayo iistorbohin sa pahinga nyo. Sandali. Huwag ka munang umalis. Pasasalamat sa salita lang? Ang mga katulad ninyong mga bagong graduate sa kolehiyo ay imposibleng matapos ang planong ito ng mag-isa. Walang hiya ka. Nagawa mo akong saktan. Gagalawin mo ba ang tauhan ko? Tauhan pala siya ni President Huo? Hindi na po, hindi na. Ngayon din, humingi ka ng tawad sa tauhan ko. President Huo, mali ako. Napakabuti niyo pong tao. Hindi, kundi Miss Lin, patawad po. Ang Sheng Group at Liu Technology
Hindi na kailanman magkakaroon ng ugnayan sa isa't isa. Ibig bang sabihin, pinoprotektahan niya ako? Kanina, sa loob ng silid ni Liu Xiong, may kung anong sinindihan. Tayo ay nadali. Boss, pasensya na po. Nasa ilalim ka lang ng epekto ng gamot? Ikaw, pakalmahin mo ang iyong sarili. Ako, susubukan kong mag-isip ng ibang bagay. Lalo lang naging mahirap. Bakit punong-puno ang isip ko ng mga ganoong imahe? Lin Duo-Duo? Bakit? Gusto mo pang tumakas? Kagabi, pareho tayong nasa katinuan. Alam mo naman siguro ang ginagawa mo, di ba? Ako, masyado akong nadala ng bugso ng damdamin kagabi. Kaya ba gusto mong maging irresponsable, pagkatapos ng nangyari ay tatakasan mo ako? Hindi po. Kasi, napakahigpit ng mga magulang ko. Pag-uwi ko sa bahay, sasabihin ko muna ito sa kanila. Kapag hinayaan ko silang malaman ang ganito, tiyak na mapaparusahan nila ako ng husto. Sige na. Sinabi ko namang bibigyan kita ng oras. Magpakabait ka lang. Duo-duo. Bakit ngayon ka lang nakauwi ng ganitong kaaga? Saan ka pumunta kagabi? Nag-ano po, nakistay po ako kay Song Yue ng isang gabi. Kalokohan. Tinawagan ko na si Song Yue. Marunong ka na ring magsinungaling ngayon, di ba? Ganyan ba ang itinuro ko sa iyo? Hindi po ganoon, Tainay. Wala po talaga akong ginagawang masama. Duo-duo. Huwag kang matakot. Nag-aalala lang kami ng tatay mo sa iyo. Ilang taon ka naming inalagaan. Itinuring ka naming parang sariling anak. Natatakot lang kaming mapahamak ka. Naiintindihan mo naman kami, di ba? Alam ko po iyon, Tay, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Susunod po ako sa inyo. Mahirap nang pasunurin ang batang ito. Mukhang kailangang makipag-ugnayan sa malalaking tao. Kapag may nag-alok ng mataas na presyo, Tahan na. Ang lalaking iyon, sa simula pa lang ay hindi na para sa iyo. Magandang araw. Inilagay ka ng kabilang panig sa blacklist. Hindi maaaring ituloy ang voice call. Luoyan, pumasok ka muna. May ipapagawa ako sa iyo. Magpadala ka ng 5 milyong dolyar kay Lin Duo-Duo. Simula ngayon, huwag mo na muling babanggitin ang tungkol sa kaniya. Pagkatapos, ang buhay namin ng boss ko ay bumalik na sa normal. Akala ko noon, wala na kaming anumang ugnayan pa. Hanggang sa... Buntis ka? 4 na linggo na. Ang kambal sa loob. Maayos ang paglaki ng mga bata. Paano nangyari ito? Kapag nalaman ito ni nanay at tatay, siguradong mapaparusahan nila ako ng husto. Cough! Cough! Si Lin Duo-Duo iyon. Ipaalam mo sa akin kung nasaan siya ngayon at kung totoo bang nagdadalang tao siya? CEO, bakit po kayo nakakasiguro na buntis si Lin Duo-Duo? Sa pamilya namin, kapag ang kapareha namin ay buntis, mas matindi ang nararamdaman ng lalaki. Pagkapanganak pa lang ng ina sa bata, tsaka pa lang ito tuluyang mawawala. Palagi akong nasusuka kamakailan. Siguradong dahil ito kay Lin Duo-Duo. Sige na, hanapin mo siya. Duo-duo. Sa wakas ay nakauwi ka na. May sasabihin akong magandang balita sa iyo. Ma, lahat ba ng ito ay para sa akin? Siyempre,
Inihanda ko ang lahat ng ito para sa iyo. Anak, kami ng papa mo, hindi ba't mabuti kami sa iyo? Siyempre po, napakabuti niyo sa akin. Palaging nagpapasalamat si Duo-Duo sa inyo. Kapag nalaman ni na mama at papa na nagdadalang tao ako, siguradong madidismaya sila. Dapat ko na bang sabihin sa kanila ngayon? Dahil dyan, oras na para bumawi ka sa amin. Ngayon, sa wakas ay magagamit na kita. Oh, ang pagod ko. Gising ka na pala. Napakabango mo talaga. Aray! Binibigyan na kita ng pagkakataon, pero ayaw mong makipagtulungan. Walang hiya ka. Ikaw, huwag kang lalapit. Huwag. Nagdadalang tao ako. Pakiusap. Parang awa mo na. Pakawalan mo ako. Buntis ka. Tama po. Gusto ko pong ituloy ang batang ito. Eksakto. Hehehehe. Anak, magpakatatag ka. Hindi kakayanin ni mama na mawala ka. Ah, Boss, anong nangyari sa inyo? Huwag niyo akong intindihin. Bilis, magmaneho ka na. Nanganib si Duo-Duo. Ang anak ko, mawawala na ba siya? Duo-Duo, lumaban ka? saklolo. Huwag mo siyang hawakan. Boss, Sino ka ba? Sino siya? Hindi mo kailangang malaman. Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Sige po, sige, wala po akong alam. Nagkamali po ako. Masyado po akong nabulag. Nakikiusap po ako. Paranas naman po ng awa nyo. Ilayo siya. Ipatupad ang nararapat ayon sa batas. Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Napakahapdi. Bobos, iligtas nyo ang aming. Ipaalam kay Hisishu na bago pa ako makarating ng ospital, ay ihanda na ang lahat. Opo, sir. Wow! Ito ba talaga ang ating mapili sa babae? At walang interes sa mundo na si President Huo. Noon, lahat sila ang sabi ay parang batuka sa lamig. Pero ngayon, tila nawala na ang iyong katinuan. Ang dami mong sinasabi. Kumusta siya? Huwag kang magalala. Kailangang maghintay na magising si Miss Lin para makapagsagawa ng masusing pagsusuri. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Luo yan? Imbestigahan mo ang nangyari ngayong gabi. Sa tingin ko, ay hindi ito simpleng pambabastos lang. Opo, sir. President Huo. Naglakas loob silang galawin ang aking tao? Nasa ospital na ako. Bobos, iligtas. Iligtas nyo ang aming. Lagot, hindi pwedeng malaman ng boss na nagdadalang tao ako kung hindi ay mapapahamak ang bata. Papa? Mama? Wow! Parang napakaswerte mo yata. Si Miss Lin ay nagdadalang tao ng kambal. Kambal? Seshu, gumamit ka ng pinakamabisang gamot at ang pinakamahusay na paraan? Siguraduhin mong mababawasan ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kapag gising na si Miss Lin, gagawa ako ng mas detalyadong pagsusuri. Sama ng loob ang nararamdaman niya, nananakit ang buong katawan, hindi siya makatulog sa gabi, at hirap siyang huminga kahit nakatagilid pa. At lagi ring kumakaba ang dibdib niya, tapos ang sakit din ng bewang niya. Huo Yeji, sa linaw ng pagkakapaliwanag mo, iingisipin ng mga tao na ikaw ang buntis. Huwag kang tumawa, magseryoso tayo. Paano ba natin mababawasan ang hirap na dinaranas niya?
Huwag kang mag-alala, nandito ako. Mapapaginhawa natin ang lahat ng hirap sa simula ng pagbubuntis. Pero, kailan mo ba balak iuwi at pakasalan ng babaeng yan? Hindi nga. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Huo, maraming pera at may itsura pa, pero hindi mo mapaibig ang isang dalaga? Ginoong Huo, masamang balita. Dumating po ang mga magulang ni Miss Lin. Pinipilit nilang ilayo at kunin siya. Paano niyo po nalaman na nandito ako? Nakita ka ni Uncle Wang na nagtatrabaho dito sa ospital. Nang mabalitaan namin ng papa mo, agad kaming pumunta rito. Duo, may sakit ka pala. Bakit hindi ka man lang nagsabi sa amin? Tungkol sa nangyari kagabi. Hindi po ba dapat ninyong ipaliwanag yun sa akin? Dahil ganoon ang nangyari, panahon na rin para magbayad ka ng utang na loob sa amin. Pinalaki ka namin mula pagkabata na disente at mabait, at ngayon ay mapapakinabangan na rin kita sa wakas. Papa, Mama, ang mga tao kagabi, kayo po ba talaga ang nagdala sa kanila? Alam niyo po bang muntik na akong... Tama na. Sabihin mo muna sa akin, sino ang nagdala sa iyo rito sa ospital? Sa liit ng sweldo mo, hindi ka makaka-afford ng VIP na kwarto rito. Duo, sabihin mo sa akin, mayroon ka bang lihim na kinakatagpo? Wala po. Nakaipon lang po ako ng kaunti. Hawak namin ang salary card mo, saan ka kukuha ng pera? Lin Duo, nagsisinungaling ka. Inalagaan at minahal kita ng lubos sa loob ng 12 taon, tapos ngayong nagtatrabaho ka na ay maglilihim ka na sa amin. Duo, sobrang binigo mo ako. Ma, hindi po ba dapat ako ang mabigo sa inyo? Ang 12 taon ninyong pag-aalaga, lahat ba iyon ay pakitang tao lang? Papa? Mama? Bakit? Bakit niyo ako ipinamimigay sa iba? Basta magsabi lang kayo ng totoo, maniniwala ako, mapapatawad ko kayo. Totoo, kaya ko. Duo, uwi na tayo sa bahay. Uuwi po. Kumain ka pa ng marami. Masyado kang namamayat. Duo, gusto mo bang mag-aral ng sayaw o piano? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Susuportahan ka namin. Napakabait po ninyo. Mahal ko po kayo. Duo, tama ang hinala mo. Mayroon talagang problema ang pamilya natin. Ano pong naging problema? Ang negosyo natin ay biglang bumagsak mula pa noong 1 taon. Duo, hindi ito sinasadya ni Papa. Talagang wala na kaming ibang mapuntahan. Duo, pinalaki ka namin ng mahigit 10 taon. Binigay namin sa iyo ang lahat ng pinakamaganda. Maraming pagod ang ginugol namin para mapalaki ka. Paano naman namin magagawang saktan ka? Kasalanan ito ng pagpilit sa atin ni Boss Lee. Kung hindi ka namin ibibigay sa kanya, ay tuluyan na niyang sisirain ang ating pamilyang Lin. Pwede naman tayong magkakasamang humanap ng paraan para kumita at pambayad sa utang. Pero bakit niyo kailangang ibenta ako ng walang paliwanag? Talagang, hindi ko talaga ito matanggap. Duo, masyado nang malaki ang butas sa kumpanya, ang matataas na utang sa bangko, ay hindi na ako pinapatulog. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Duo, mali po kami. Nagsisisi na talaga sina Mama at Papa. Umuwi ka na sa atin, hindi ka na namin kailanman pipilitin muli. Duo, patawarin mo na si Papa, maaari ba? Hindi dapat ako naging gahaman sa pera, ibebenta ko na ang mga shares sa kumpanya pag uwi natin. Kahit na magtrabaho pa ako bilang empleyado, mamumuhay tayo ng maayos bilang isang pamilya. Ma, Pa, mapapatawad ko kayo sa lahat ng mga ginawa nyo. Pero hindi na po ako babalik sa inyo. Duo, malinaw na hanggang ngayon ay may galit ka pa rin sa amin ng Papa mo. Malaki na po ako. Mas madali ang magtrabaho kapag bumukod ako. Panahon na rin para matuto akong maging independyente. Duo, ibig mo bang sabihin ay lalayo ka na sa amin at puputulin ang ating relasyon? Hindi po. Gusto ko lang talagang tumayo sa sariling mga paa. Huwag kang gumawa ng dahilan. May kasintahan ka na ba? At kaya mo gustong bumukod ay para makasama ang ibang lalaki? Duo, sabihin mo sa akin, sino ang lalaking iyon? Ano ba talaga ang pagkatao niya? Ma, masakit po ang tiyan ko. Bitiwan niyo muna ako. Magsalita ka. Sino ba talaga siya? Ikaw ba ang kasintahan ng anak ko? Anong gagawin ko?
Hindi dapat malaman ni na mama at papa ang tungkol sa pagbubuntis ko. At lalong hindi pwedeng malaman ni Huo Yiji ang buong katotohanan. Kailangang maging ligtas ang anak ko. Ikaw yung sino nga ba ulit? Huo. Magandang araw po sa inyo, Uncle On. Ako po si Huo Yiji. Naalala ko na. Ikaw ang namumuno sa Huo's group. Ikaw ang pinakamataas na boss sa Duo Duo. Posible kayang ang mahiwagang lalaki na nagbigay ng 5 milyong dolyar kay Duo Duo ay siya nga? Isang simpleng empleyado lang si Duo Duo. Paano siya mapapalapit sa pinuno ng isang makapangyarihang pamilya? Paumanhin po, dahil sa ganitong gulo na paraan ay nakaharap ko kayong dalawa. Sa totoo lang, kami ni Duo Duo ay... Hindi po. Si President Huo ay boss ko lang po. Ako. Wala akong relasyon sa kahit kanino. Boss, salamat po at nagkataong iniligtas niyo ako kahapon. Tungkol po sa gastos dito sa ospital, ibawas niyo na lang po ng direkta sa sweldo ko. Mapa, mula bata pa ako ay napakahigpit niyo na sa akin. Kayo ang mas nakakaalam sa puso niyo na hindi kailanman ako nakipagkita sa kahit kanino ng palihim. Boss, mahigpit ang pamilya ko, pakiusap. Tulad ng dati, lumayo po kayo sa buhay ko. Isipin niyo na lang na ang nangyari kahapon ay hindi kailanman naganap. Akala ko? Ay nasabi mo na sa kanila ang tungkol sa atin. Hindi. Wala akong sinabing kahit ano. Pasensya na. Nagkamali pala ako. Kamusta na ang pakiramdam mo? Maayos ka na ba? Salamat po sa pag-aalala, boss. Ayos lang po ako. Papasok na ako ng normal bukas. Mauna na akong magpahinga. Uy, hindi ba ito ang ating napaka-istriktong President Huo? Bakit kayata pinalayas ng sarili mong asawa dito sa labas? Napakahigpit ng pamilya nila. Ayaw na ayaw niyang nakikialam ako sa mga gawain niya. Ngayon ay hindi ko na alam kung paano lalapit sa kanya at kung paano siya poprotektahan. May bagay pa pala sa mundo na hindi kayang gawa ng paraan ni Huo Yiji. Totoo nga naman. Kapag ang tao ay seryosong nagmahal, kahit gaano pa siya kalakas, wala rin siyang magagawa. Pero pakiramdam ko, higit pa sa pagiging mahigpit at pagkontrol ang trato ng mga magulang ni Duo Duo sa kanya. Ang relasyon ng pamilyang ito ay siguradong may itinatagong problema. Duo Duo, wala ba talaga kayong relasyon ni President Huo? Sa inasal niya kanina, parang hindi lang siya basta boss mo lang. Wala po kaming relasyon. Mabait po si President Huo sa lahat ng empleyado niya. Kahapon, nagkataon lang na dumaan siya roon. Marami na po akong utang na loob kay boss, hindi ko na po siya dapat idamay pa rito. Duo Duo, talaga bang wala kang kilalang makapangyarihang tao? Wala po talaga akong kilala. Tay, Nay, kung kailangan nyo ng pera, kaya ko pong kumita niyan. Kahit 3 o 4 na trabaho ang kunin ko sa isang araw, magtatrabaho ako ng maigi para maibigay ang lahat sa inyo. Duo Duo, walang hinihinging kahit ano ang tatay mo. Gusto lang namin na umuwi ka. Huwag ka na munang umalis ng bahay, please. Mabuhay tayong magkakasama bilang isang pamilya, gaya ng dati. Tay, Nay, desidido na po ako. Huwag na po ninyo akong pilitin. Sige na, matanda na ang bata, may sarili na siyang isip. Hindi naman natin siya makokontrol habang buhay. Kasalanan talaga namin ng tatay mo kagabi, kaya hindi nakapagtatakang may tampo ka sa amin. Hindi po ganoon. Duo Duo, kahit ano pa ang mangyari, ikaw pa rin ang kaisa-isa naming anak. Opo, kayo pa rin ang aking mga magulang. Duo Duo, mauuna na muna kaming umuwi. Kapag na-miss mo ang bahay, bumisita ka lang. Hihintayin ka namin ng tatay mo. Ni hindi pa nagpapacheck up, tumakas na siya. Baka masama ang pakiramdam niya. Luo yan. Magpadala ka agad ng mga taong hahanap sa kanya. Boss, Miss Lin babalik na siya sa kumpanya para magtrabaho bukas. Kaya hindi na po kailangang hanapin pa siya. Mahina ang kanyang pangangatawan. Hindi dapat nilalaktawan ang check-up. Ngayon ay natakot mo pa siyang umalis. Ano na ang gagawin natin ngayon? Luo yan. Ayusin mo ang check-up para sa lahat ng empleyado bukas. Ang sinumang hindi susunod, bawasan ang sahod. Isa kang tunay na gahaman. Para lang sa check-up ay aantalahin mo. Ang trabaho ng isang araw, maapektuhan ang mga proyekto ng kumpanya. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang mawawala? Kahit gaano pa karaming pera, hindi iyon mas mahalaga kaysa sa kalusugan niya. Bakit hindi mo na lang ang perang iyan, invest sa ospital namin, at ako na mismo ang kukuha sa kanya para magpa-check up? Kapag hindi ka pa tumigil, babawiin ko ang investment sa ospital mo. Plano ng kumpanya ang check-up na ito. Obligadong sumama ang lahat. Balita ko ay ang mismong boss ang nag-utos nito. Ang boss?
May napansin kaya siya? Yue. Kagagaling ko lang sa ospital kahapon, hindi ko na kailangang sumama, di ba? Mababawasan ang sahod mo kapag hindi ka sumali. Tanggapin mo na lang. Ayaw ko rin namang harapin ang mga nakakatakot na instrumentong iyon. Kapag nalaman ng boss na dinadala ko ang anak niya, siguradong magagalit siya dahil nagbibigay ako ng problema, di ba? Duo. Alam mo ba kung bakit nag-utos ang kumpanya ng check-up? Ako, wala akong ideya. Sige, mukhang malapit na ang turno natin. Yue. Ang report ng check-up ng empleyado, ang empleyado lang ba ang pwedeng makakita niyon? Siyempre naman, privacy iyon. Ganoon ba? President Huo, Secretary Luo, magandang umaga po. Pupunta ba kayo para sa inyong medical check-up? Opo. Salamat sa kumpanya dahil iniisip nila ang kalusugan ng bawat empleyado. Sa buong Kapitolyo, ang mga benepisyo ng Huo's Group sa aming mga empleyado ay sigurado namang isa sa pinakamaganda. Sabi ko sa iyo, hindi ba duo? Yue, hindi ganiyan ang sinasabi mo kanina. Opo. Salamat sa pamunuan para sa napakaasikasong benepisyo na check-up. Dahil sa ganito kabuting mga boss, ibibigay po namin ang aming lahat sa trabaho. Ganoon talaga, kapag kaharap ang malaking boss, ang abilidad na mambola ay nasa buto na natin. Sige, magpatingin kayong mabuti. Kung hindi mabuti ang inyong pakiramdam, maaari kayong lumiban kahit kailan. At ako na mismo ang mag-a-approve niyan. Ang kumpanya ay magbibigay ng bayad na leave. Bakit parang pakiramdam ko ay si President Huo ay pinariringgan ako? Opo. Salamat po, President Huo. Duo. Sinong nagsabing hindi maganda ang medical check-up? Ang benepisyong ito ay napakagaling. Pagkatapos kong magpatingin, ay pupunta ako kay President Huo para magpaalam. Yue. Ayon sa patakaran ni President Huo, maaari ka lang lumiban kapag may sakit ka. Gusto mo bang magkasakit ng sadya? Sabagay, tama ka. Pero hindi lang gwapo at mayaman si President Huo, napakabait pa niyang tao, talagang isa siyang perpektong lalaki. Kung sino man ang magiging girlfriend niya, tiyak na nagligtas siya ng mundo noong nakaraang buhay niya. Tama ka. Sayang at wala akong kakayahang magligtas ng kahit ano. Napakalayo rin ng antas namin ni President Huo sa buhay. Aking baby, dapat kayong maging malusog. Poprotektahan kayo ni Mama. Miss Lin, pinatatawag po kayo ni President Huo sa kanyang opisina. Tuloy ka. President Huo, pinatatawag niyo po ako? Maupo ka muna. May tatapusin lang ako saglit. Sige po. Malamang ay wala pang alam si President Huo sa resulta ng check-up. Bakit kaya niya ako biglang pinapunta rito? May nagawa kaya akong mali sa trabaho ko? Bakit kaya si boss ay seryosong nakatitig sa akin? Duo? Wala ka ba talagang gustong sabihin sa akin? Boss, salamat po sa pagtulong niyo kahapon. Simula ngayon ay hihigitan ko pa ang pagtatrabaho para makabawi sa inyo. Boss? Iyan lang ba ang gusto mong sabihin? Wala ka na bang ibang balita para sa akin? Wala na po. Boss, may urgent meeting po. Pero hindi naman masyadong madali. Sige po, boss. Ituloy niyo lang yan. Boss, kung wala na pong kailangan, aalis na po ako. Sandali. Sinong nagsabing tapos na tayo? Boss po, ano po ang utos ninyo? Manatili ka rito at ayusin mo ang lahat ng mga dokumentong ito sa lamesa. Dadalhin ko na lang po sa table ko para gawin. Dito mo lang gawin. Titingnan ko. Yan pagbalik ko galing sa meeting. Boss, sobrang dami naman po nito. Kakalasan ko ang sahod mo kapag hindi mo yan natapos? Opo, boss. Galingan mo. Naniniwala akong kaya mo yan. Boss, tinakot mo muna ako bago ka magpakita ng bait, ganoon ba yon? Ang husay mo talagang gumamit ng takot at papuri. Ito ang ballpen na laging dala ng boss. Boss, balak niyo na po bang simulang ligawan si Miss Lin? Sobrang mahiyaing tao siya. Hindi kailangang magmadali. Dahan-dahan lang. Tungkol naman po sa bata, inamin na ba ito sa inyo ni Miss Lin? Hindi pa. Hindi kaya balak ni Miss Lin na alisin ang bata? Hindi ko hahayaang mawala ang bata. Luo yan. Ihanda mo ang singsing para sa kasal? Napakahusay po talaga ng desisyon ninyo, boss. Ako, si Pamilya Huo, Ano kaya ang pinag-uusapan nila? hinding-hindi ko hahayaang magkaroon ng anak sa labas.
Tama nga ako. May dahilan ang check-up na iyon. Alam na ni President Huo ang lahat. Gusto niyang alisin ang bata. Anak, hindi hahayaan ni Mommy na mawala ka sa akin. Kakayahang direktang maglagay ng 5 milyong dolyar sa salary card ni Duo ay siguradong mula sa isang mataas na opisyal ng Huo Group. Kinuha natin siya mula sa ampunan. Hindi ba't dahil sa maganda niyang mukha? Na baka piliin ng mga makapangyarihang tao sa hinaharap? Hindi ko akalain na pagka-graduate pa lang niya ay may makakagusto na sa kanya. Ang kanyang pagkatao ay siguradong hindi biro. Pero sino kaya talaga siya? Imposible. Si President Huo ay galing sa pinakamataas na pamilya. Ang mapapangasawa niya ay tiyak na isang dalagang kasing yaman at kasing angat niya ang antas. Kahit sino pa man siya, kailangan natin siyang mahanap dahil itong si Duo ay nagiging pasaway na nitong mga nakaraan. Dahil isa lamang siyang ampon, na bata pa lang ay pilit na nating kinokontrol, sa habang buhay na ito, hinding-hindi siya makakatakas sa ating mga kamay. Hindi dapat masayang ang maraming taon nating pag-aalaga. At dahil gusto niyang lumipat ng tirahan, kung magkaroon man siya ng anumang aksidente, hindi na iyon isisisi sa atin. Kaya magpadala tayo ng magbabantay sa kanya upang makita kung sino ang mga nakakasalamuhan niya sa labas. Kung isa nga siyang opisyal sa Huo Group, ang 5 milyong dolyar ay kulang para bilhin ang anak ko. Tatakas na naman. Sir President Huo, inanyayahan po kayo ni President Gu na magkita ngayong gabi sa Platinum Landmark tungkol po ito sa lupa sa silangang bahagi ng lungsod. Sige, i-arrange mo na. Kailangan ko po bang kunin at ibalik si Miss Lin dito? Sa tingin mo ba isa akong masamang tao? Ipaalam mo sa lahat, simula ngayong araw, magdaragdag ang kumpanya ng pagkain para sa mga buntis sa cafeteria, utusan ang nutritionist na sumunod sa mga tamang meal plan para sa pagbubuntis, at kalahati lang dapat ang presyo nito. Sir President Huo, ang ibig niyo po bang sabihin ay para sa buong kumpanya? Wala ba akong sapat na kakayahan para doon? Aayusin ko na po agad. Duo. Bakit kumukuha ka ng pangbuntis na pagkain? Huwag mong sabihing nagdadalang tao ka. Sa bagong serbisyo ng kumpanya, kalahati na lang ang presyo nito. Kasalanang palampasin ang ganyang kagandang alok. Mabuti na lang at may dahilan ang bawas presyo. Sa pamamagitan nito, walang nakakapansing buntis ako. Bakit kaya ang kumpanya nitong huli? Pati pagpapa-check up at ang pagkain ng mga empleyado ay inasikaso? Baka naman dahil ang asawa ng isa sa matataas na opisyal ay buntis at nagpapanggap lang bilang isa sa ating mga empleyado? Maaari. Diyos ko, sobrang espesyal naman yata ng pagkain ng buntis na ito. May lugaw na may bird's nest, isdang dagat, at mainit na nilagang sabaw ng tadyang. Anong klaseng pagkain ito para sa mga empleyado? Ito ay malinaw na isang marangyang pagkaing masustansya. Imposible. Siguradong nagkataon lang ito. Hindi hahayaan ng boss na may bata sa labas na mananatili. Grabe. Sino kaya talaga ang asawa ng opisyal na iyon na nagtatago rito bilang empleyado? Hindi sila nagdalawang isip na gumastos ng malaki para lang alagaan ang katawan niya. Sobrang spoiled naman niya. Oo nga, maging tayo ay nakikinabang na rin sa kanya. Sige, kain na tayo. Mahusay ang pagkakagawa. Ang buong kumpanya ay kasama ni Miss Lin na kumain ng pagkaing pangbuntis, napakataas ng nagastos dito, at kalahati pa ang presyo. Kayo lang po talaga boss ang kayang gumastos ng ganoon kalaki. Basta't mapagaan lang ang kanyang hirap sa pagbubuntis, kahit magkano pa, ay hindi mahalaga sa akin. Nakapagtataka, parang nararamdaman ko na may tumitingin sa akin kanina. Yue. Alam mo ba kung saan may part-time na trabaho? Kulang kami sa pera sa bahay, kaya gusto kong kumita pagkatapos ng trabaho. Meron po. Doon sa pinagtatrabahuhan ng pinsan ko na restoran, laging nangangailangan ng extra doon gabi-gabi. Ipakikilala kita sa kaniya. Sige, salamat po, Yue. Hindi talaga madaling kumita ng pera. Pinalaki ako ng maayos ng aking mga magulang. Mahirap ang sitwasyon sa bahay, kaya kailangan ko silang suklian. Lin Duo, ikaw nga talaga. Hiching. Ikaw ang dahilan kung bakit ako tinanggal ng Huo Group. Ang utang na ito ay hindi ko pa natatapos sa iyo. Tungkol sa pagkakatanggal mo, wala akong kinalaman doon. Bitawan mo ako. Noong gabing iyon, ang babaeng nasa tent ng boss ay ikaw. Huwag mong akalaing hindi ko alam na ginamitan mo siya ng pangaakit. Kunwari ay napakahinhin mo.
Pero sa totoo lang ay wala kang delikadeza dahil pilit mong sinasampa ang kama ng boss. Hindi totoo yan. Nagawa mo na ngang sumama sa kama ng malaking boss, pagkatapos ay magpa-part-time ka pa? Mukhang kahit na ibigay mo na ang lahat, hindi ka pa rin niya gusto. Naaawa ako para sa iyo. Kagagraduate mo lang, tapos ganitong gawain na ang ginagawa mo. Paano na lang kaya kung ipagkalat ko ito? Tingin mo ba may kumpanya pa natatanggap sa iyo? Kung wala akong trabaho, paano ko nabubuhayin itong 2 maliliit na bata? Bakit narito rin si President Huo? Suwerte mo sa araw na ito. Kumanda ka sa akin. Napakakinang niya at parang hindi siya maabot sa taas. Habang ang pamilya ko ay baon sa malaking utang, hinding-hindi ko siya mapapantayan sa buhay na ito. Anong tinitingnan mo? Wala lang. Tara na. Balita ko kay Shishu, nililigawan mo raw ang asawa mo. Empleyado mo pa siya sa kumpanya. Nag-abala ka pang magpa-physical exam sa buong kumpanya. Talagang namuhunan ka ng malaki ha? Huwag kang tsismoso. Pag-usapan natin ang trabaho. Pero hindi ko rin inaasahan na sa lupaing iyon sa silangan ng lungsod, may maglalakas loob na makipag-agawan sa atin. Matapang sila. Sino? Pasensya na po, sir. Magdaragdag lang po ako ng tsaa. Sino ang nagpapasok sa iyo? Wala kang modo. Paumanhin po. Lalabas na po ako. Sandali. Yeezy, lihim ang pinag-uusapan natin. Napakawalang galang ng server na ito. Paano kung may narinig siya? Hindi niya gagawin iyon. Boss. Pasensya na po. Ginoong Huo, Mr. Gu, unang araw pa lang po niya sa trabaho, kaya hindi niya alam ang mga panuntunan. Tatanggalin ko na siya ngayon din. Lumabas ka. Opo, sige po. Ilalabas ko na po siya agad. Paumanhin po sa istorbo sa inyong dalawa. Sinabi kong ikaw ang lumabas? May iwan siya. Linduo-duo? Halika rito. Bakit ka narito? At bakit suot mo ang uniformeng iyan? Hoy, ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Hindi pa nga dumarating ang mga pagkain, masama na agad ang pakiramdam nyo? Kumain ka muna. Kainin mo ito para mabawasan ang nararamdaman mo. Salamat po, boss. May habit po pala kayo na palaging may dalang merienda. Tamang-tama na maasim-asim na plum ito. Nakatulong ito para mawala ang pagkahilo ko. Napakaswerte naman. Ang eksenang ito, huwag nyo sabihing tama ang iniisip ko. Mauna ka na. Tungkol naman sa usaping negosyo, ay pag-usapan na lang natin sa susunod. Huo Yishi, hindi ka naman makabayan sa akin. May masayang pamilya ka na pala at talagang inilihim mo pa ito sa akin. Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Boss, tapos na po ang oras ng trabaho. Maaari ko pong gawin ang gusto ko. Kailangan mo ba talaga ng pera? Opo. May nangyari po sa pamilya ko at kailangan kong magbayad ng utang. Boss, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po hahayaang maapektuhan ang pangunahin kong trabaho. Ginagamit ko lang po ang oras pagkatapos ng trabaho at weekends para sa part-time. Hindi ba sapat ang 5 milyong dolyar na ipinadala ko sa iyo? Para mabayaran ang utang mo? Anong 5 milyong dolyar? Wala po akong natatanggap na ganoong halaga. Pagkatapos ng araw na iyon, pinautos ko kay Luoyan na ideposito ang pera sa iyong salary card. Talaga bang hindi mo ito natanggap? Ang salary card ko po ay nasa poder ng mga magulang ko. Nakatanggap pala sila ng 5 milyong dolyar, pero wala silang sinabi sa akin. Sinarili lang pala nila ang lahat. Anong klaseng trabaho ang ginagawa ni Luoyan? Ngayon din ay... Boss, wag na po kayong tumawag. Ang 5 milyong dolyar na iyon ay nakuha na ng tatay ko. Boss, gagawa po ako ng promissory note. Ang 5 milyong dolyar na ito, bawat sentimo, ay sisiguraduhin kong maibabalik ko sa inyo. Linduo-duo? Kailangan ba talagang lagyan mo ng ganitong hangganan ng ating ugnayan? Tayong dalawa ay nanggaling sa magkaibang mundo. Hindi na natin dapat pang-abalahin ng isa't isa. Ha? Huwag na raw dapat pang-abalahin ng isa't isa. Lagot na. Si boss ba ay... Nahalata niya kaya ang totoo? Alam na kaya niya na may dinadala akong bata?
para sa walang kahit anong kaugnayan na dapat asahan, ay dahil wala kang kinalaman sa akin, at ngayong ikaw, Boss, ako. sobrang bilis ba ang mga pangyayari na baka tinakot ko siya? Tara na, ihatid na kita pabalik. Boss, ngayong araw ay gusto ko sanang bumisita muna sa bahay ng mga magulang ko. Hindi ko pa nasasabi sa kanila tungkol sa dinadala ko. Pwede bang hayaan niyo muna akong umuwi ng mag-isa? Kung ganoon, ihahatid na kita hanggang sa malapit sa inyo. Duo-duo, nandito ka na pala. Pupunta ako sa kusina ngayon at magluluto ng bagong ulam para sa iyo. Tay, Nay, ito lang po ang kinakain ninyo? Pinagbakasyon niyo na ba lahat ng katulong sa bahay? Oo, anak. Ang pamilya natin ay hindi na kayang kumuha ng katulong. Kami ng tatay mo ay namumuhay na lang sa simple para makatipid pa. Huwag na po, Nay. Ito po ang kinitang pera. Mula sa sideline ko ngayong araw, huwag niyo pong gutumin ang sarili ninyo. Magsisipag ako sa pagtatrabaho. Duo-duo. Patawarin mo si nanay. Duo-duo? Plano mo bang dito na uling tumira? Gusto ko sanang bumalik para itanong tungkol sa 5 milyong dolyar ni nanay at tatay. Pero ngayon, hindi ko na kayang itanong pa. Sa susunod na lang, magtatrabaho na lang ako ng mabuti para sa boss. Tatay, nanay, kailangan ko pang pumasok bukas. Alagaan niyo po ang inyong sarili. Ang mga tao natin ay binantayan siya ng buong araw, nagtrabaho lang talaga siya ng sideline, at walang kumausap sa kanya. Hindi ako naniniwala. Hintayin nating may mangyaring masama kay Duo-duo. Tignan natin kung ang taong nasa likod niya ay magagawa pang magtago. Nandito ako sa Huos Group, ilang libong dolyar lang ang sweldo ko kada buwan. Bago ko mabayaran ang 5 milyong dolyar, kulang pa kahit igugol ko ang buong buhay ko. Boss, Sumakay ka na. hindi po ma, maghihintay na lang po ako ng bus. Huwag mo akong hayaang ulitin ito. Umupo ka rito sa likod. Miss Lynn, mabuting umupo na po kayo sa likod. O kaya magbus na lang po kaya ako. Kakaalis lang ng bus kanina. Miss Lynn, kung maghihintay pa kayo ng susunod, mahuhuli na kayo sa trabaho. Ayaw mo bang makuha ang iyong perfect attendance bonus? Hindi pwede, kailangang ipaglaban ko ang bonus ko para sa attendance. Gusto kayang makipag-usap ni boss tungkol sa mga bata? Halatang alam na niya, hindi ba parang naglalakad lang ako sa sarili kong kapahamakan nito? Lumapit ka rito. Sobra kang lapit sa pinto. Hindi ka ba natatakot na baka bigla itong bumukas at mahulog ka palabas? Takot ka ba sa akin? Hindi naman kita kakainin. Boss. Ano yon? Boss, malapit na po tayo sa opisina. Baka po pwedeng doon sa susunod na kanto ay itabi nyo na lang at ibaba ako. Kinahihiya mo ba ako? Hi, hindi po. Natatakot lang po ako na baka makita tayo ng mga katrabaho natin at magkaroon ng mali siya. Anong mali siya? Na baka isipin nila na baka may relasyon tayo, na tayo ay nasa ganoong ugnayan, Anong klaseng ugnayan? na magkasintahan tayo. Wala namang dapat ikamali siya doon. Mangyayari naman iyon sa ayaw at sa gusto mo. Boss, ano pong sinasabi nyo? Bakit? Balak mo bang takbuhan ang dinadala mo sa sinapupunan? O ayaw mo lang panagutan? Hindi ba kaya mo ako dinala rito ay para alisin ang bata ng mag-isa? Ano bang tumatakbo sa isip mo? Kung ano-ano na naman ang naiisip mong masama? Boss, kaya ko pong buhayin ang anak ko ng mag-isa. Kung nag-aalala po kayo na hahabol siya sa inyong yaman, maaari tayong lumagda sa isang kasunduan para masigurong wala kayong pananagutan. Lynn Duo-duo. Sa tingin mo ba, ako ay isang lalaking walang paninindigan at walang puso? Lynn Duo-duo, makinig kang mabuti. Simula pa noong una, ikaw lang ang tanging babae sa buhay ko. Lynn Duo-duo, subukan nating dalawa. Subukan ang alin po? Maging girlfriend ko. At magpakasal sa akin. Gusto mong pakasalan ako? Dahil napagdesisyonan mong ituloy ang pagbubuntis, at dahil ang bata ay kay pamilya Huo, hindi ko hahayaang lumaki siya sa labas. Kaya naman, kailangan mong magpakasal sa akin. Dapat ko bang gawin ito para sa bata at magpakasal sa aking boss? Pero ang pamilya Huo ay isang makapangyarihang pamilya. Paanong ang isang katulad ko na walang kahit anong posisyon o koneksyon ay makakapasok doon? Ang magpakasal sa aking boss.
ay parang pagpasok sa napakapanganib na sitwasyon. Ayaw mo ba? Hindi po, hindi naman sa ayaw ko. Kung ganoon, ibig sabihin ay pumapayag ka? Dala mo ba ang iyong pagkakakilanlan? Opo, dala ko. Luo yan? Pumunta na tayo sa civil registry. Sige po, boss. Boss, Lingduwa-duwo? Nangangako ako, Huo Yiji, na hinding-hindi ko gagamitin ang ating pagpapakasal para pilitin kang gawin ang anumang bagay. Sa mga susunod na panahon, hindi ako mangingialam sa gusto mong gawin. Pagkapanganak sa bata, 10% ng dibidendo ng Huo Group ay mapupunta sa iyo at mamumuhay ka ng marangya sa buong buhay mo. Nasa sa iyo kung mananatili ka o aalis. Tungkol naman sa problemang pinansyal ng pamilya mo, kapag nalaman na ni Luo yan ang lahat, ako na ang aayos nito. Tiyak namang hindi mo gustong makitang ang matatanda mo ng magulang. Ay kailangan pang magtrabaho, di ba? hindi na nga madali para kina papa at mama na palakihin ako. Pero kahit ganoon na ang kalagayan nila, ayaw pa rin nilang sabihin sa akin. At isa pang mahalagang bagay, kapag mayroon tayong sertipiko ng kasal, madaling mapoproseso ang papeles ng bata. Hindi ko hahayaan na ang anak ko ay mahirapan kahit konti. Kaya naman, ikaw, payag ka bang magpakasal sa akin? Hindi tutol ang boss ko na manganak ako at binibigyan pa niya ako ng pagpipilian. Ayaw ko ring makitang ang papa at mama ko ay patuloy na naghihirap. Wala na akong dahilan para tumanggi. President Huo, pumapayag po ako. Nagawa ko talagang maglihim kina nanay at tatay at nagpakasal agad sa boss ko. Boss, ano ang kailangan mo? Ang marriage certificate, ako na ang magtatago para sa iyo. Ang password ay ang kaarawan mo? Huwag kang magtipid sa pera ko? Boss, huwag na po. Nagdadalang tao ka na ngayon. Marami kang pagkakagastusan. Huwag mong pagkaitan ng sarili mo. Sa bagay, dala ko ang anak ng boss ko. Siguradong hindi niya gugustuhin na mahirapan ng bata sa akin. Anong oras na ba? 10:00 na, bakit? Naku, mahuhuli na ako sa trabaho. Mag-leave ka na muna ngayong araw. Hindi pwede. Marami pa akong kailangang tapusin. Boss, ihatid mo na po ako sa kumpanya. Ano ang tinawag mo sa akin? B. Habi. Tara na. Sakay na sa sasakyan, ihahatid na kita sa kumpanya. Boss, malapit na tayo sa kumpanya. Didiretso ba tayo sa underground parking o hihinto sa mismong lobby? Ihatid muna natin ang misis sa trabaho. Wag na po, wag na. Doon na lang sa kanto sa unahan mo ako ibaba. Dala mo ang anak ko? Paano ko matitiis na lakarin mo yon? Boss, pakiusap, doon mo na lang po ako ibaba. Boss, nandito na tayo. Kotse iyan ng boss? Hindi ba't palagi itong diretsong pumapasok sa basement parking? Baka may kasama siyang iba sa loob ng kotse? Hindi kaya iyan ang asawa ni boss at nandito para mag-inspeksyon? May posibilidad nga iyan. Boss, kapag bumaba ako rito, kahit anong paliwanag ko, ay hindi na nila ako paniniwalaan. Sabi ko naman po ibaba nyo na ako ng mas maaga. Kailangan mo pa bang magpaliwanag? Hindi ba ikaw ang aking Mrs. Huo? Huo. Mrs. Huo. Mrs. Huo, bumaba ka na. Mrs. Huo? Tama ba ang narinig ko? Ang nakasakay sa kotse ay siya nga ang asawa ng boss. Sigurado na to. Para personal na sunduin ni boss sa pagbaba, siguradong asawa niya iyan. Sino kaya talaga siya? Bakit hindi ko makita ng malinaw? Boss, pakiusap po. Sa basement parking na lang po tayo pumunta. Kung hihingi ka ng pabor, dapat ayusin mo ang pag-uugali mo. Wow! Ayos na ba ang ganito? Luo yan? Pumunta sa basement parking. Akala ko ba kapag nanggigigil na ang kuneho ay nangangagat? Umahalik din pala. Lin Duo-Duo, huli ka na ng 1 oras. Gusto mo na bang mawala ng trabaho? Lumayas ka na agad sa Huo Group. Punta ka na sa HR department at asikasuhin mo na ang iyong resignation. Dahil talsik ka na sa trabaho. Talsik? Kadarating lang ni Joe Can ngayong araw sa kumpanyang ito. Pagpasok pa lang ay naging director agad siya. Kitang-kitang malakas ang kapit niya. Nakakaawa naman si Lin Duo-Duo. Nagawa pa siyang targetin, ginagawa siyang halimbawa para takutin ang lahat. Ano pang tinatayo-tayo mo? Sige na, bilis. Director Zhao, malinaw na nakasaad sa mga patakaran ng kumpanya, ang pagkahuli o pagliban ay ibabawas sa suweldo base sa minuto. Kapag lumampas lang ng 3 araw na walang paalam, doon lang ito maituturing na malalang paglabag sa mga patakaran ng kumpanya at maaari nang kanselahin ang kontrata sa trabaho. Unang araw ko pa lang sa tungkulin ay may bumabaliwala na agad sa patakaran. Kung hindi kita parurusahan,
Paano magkakaroon ng disiplina rito? Dapat sundin ang mga patakaran, ngunit kailangang gawin ito nang ayon sa itinakda. Isang oras lang akong nahuli, wala naman itong naidulot na lugi sa trabaho, kaya hindi sapat ito para paalisin ako sa trabaho. Ikaw, Nabalitaan kong may problema sa kanila. Kailangan niya ng pera. May nakakita rin sa kaniya na nagtatrabaho bilang waitress sa gabi. Siguradong hindi niya kayang mawala ang trabahong ito. para sa akin, ang salita ko ang batas. Isa ka lang namang walang kwenta, isang hamak na empleyadong walang pinag-aralan. Kahit sino rito sa kumpanya ay kayang palitan ka agad. Maging matalino ka na lang at lumayas ka na sa HR department. Director Zhao, tinatanggap ko ang bawas sa sahod at ang pagsulat ng paliwanag dahil nahuli ako. Pero ang paalisin ako ay walang basehan maging sa batas man o sa katwiran. Kung pipilitin pa rin ni Director Zhao na tanggalin ako sa trabaho, magrereklamo ako sa Legal Department at sa HR upang protektahan ang aking mga karapatan. Lindu o Duo, maliban na lang kung asawa ka ng CEO, kung hindi ay sisiguraduhin kong palalabasin kita ngayon din sa Huo Group. Director Zhou? Kanina nung nasa ibaba ako, parang nakita ko ang asawa ng boss, mukhang katulad din ang suot ni Lindu Oduo ngayon ang damit niya. Sigurado ka bang siya iyon? Hindi po ako sigurado, hindi lumabas ng kotse ang ginang. Pero nakita kong may suot siyang kulay dilaw na bestida sa loob ng sasakyan ng boss. Hindi ko lang nakita ang mukha niya. Siya? Isang hamak na waitress lang sa restaurant. Hindi man lang niya kayang mapantayan ang kahit dumi sa kuko ng asawa ng CEO. Tapos iniisip niyo pang siya ang asawa ng boss? Tama ka. Yaran, bakit ka nandito? Dahil first day mo sa trabaho ngayon, syempre kailangan kong dumaan para bumati para hindi ka gambalain ng mga walang kuwentang tao riyan. Siya ang anak ng Su Group, si Su Yaran. Sabi-sabi na may balak magpakasal ang pamilyang Su at Huo, kaya sino pa nga ba ang magiging misis ng boss natin? Walang iba, kundi siya. Tingnan niyo ang kulay ng damit niya. Posible kayang siya na talaga ang asawa ng ating president? Ang mga taong galing sa hirap ay hindi dapat laging pangarap na biglang yaman. Iniisip ng lahat na hindi ako nararapat na manatili sa tabi ng boss. Kahit sabihin kong kasal na kami ng boss, maging ako ay hindi makapaniwala. Yaran, congratulations po. Nakuha mo na ang gusto mo. Nasa loob tayo ng kumpanya, walang misis ng president dito. Naintindihan niyo ba? Yaran, binaliwala niya ang mga patakaran ng kumpanya. Gamitin mo na ngayon ang iyong posisyon bilang misis ng president para sipain siya dito. I-blacklist mo siya sa buong siyudad. Titingnan ko kung may kumpanya pang kumuha sa kanya. Ang isang dukhang tulad mo, may karapatan bang makipagsabayan sa kulay ng suot ko? Deserve mo bang pagkamalan na babae ni Huo Yizi dahil wala ka namang malalang kasalanan? Kung gayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kunin mo ang mahalagang kontratang ito. Kung maihahanda mo ito bago matapos ang oras ng trabaho, magbibigay ako ng pabor para kumbinsihin si Kankan na patawarin ka. Sa estado ni Miss Su, isang salita lang niya ay pwedeng magtakda kung mananatili ba ako o hindi. Mas mabuti nang tapusin ito ng tahimik. Sige, tinatanggap ko po. Eto, kunin mo. Ay, pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Kung gusto mo talaga ng pagkakataon, yumuko ka at pulutin mo iyan. Kung kahit itong maliit na bagay ay hindi mo magawa ng tama, deserve mo pa bang manatili sa kumpanyang ito? Kapag hindi ko ginawa ang gusto niya, kakailanganin ko pang istorbohin ang boss para lang makapanatili rito. Ngayon lang kami nakakuha ng marriage certificate, siguradong iisipin niya na masyado ko nang ginagamit ang aking posisyon. Saka, pagkapanganak sa bata, sa bandang huli ay mapupunta rin sa iba. Ang pwestong ito. Sir. Yiji, bakit? Bakit po kayo nandito? President Huo. Bakit po kayo pumunta rito sa planning department? Hindi niyo na po kailangang abalahin ang sarili niyo para sa maliit na bagay na ito. Kasalanan po ito ng maliit na kawani na ito. Kahit dokumento ay hindi niya mahawakan ng maayos, napakalampa niya. Wala siyang silbi, tatanggalin ko na po siya ngayon. Ikaw, Ako po ang bagong talagang director ng planning department. Huwag po kayong mag-alala. Ang mga katulad ni Lindu o Duo na walang kakayahang empleyado ay pabigat lang sa kumpanya. Dapat silang tanggalin upang magsilbing babala sa lahat.
Sabi ko naman sa iyo ay, pwedeng mag-leave, hindi babagsak ang Huo Group sa isang araw mong pagkawala. Sino ba namang mag-aakala na mamalasin ako ngayon at makakatagpo pa ng mga taong may kapit? President Hua, kinakampihan mo ba ang isang hindi sumusunod sa mga patakaran ng kumpanya? Dahil hindi ka pa naman nakakapag-report, hindi mo na kailangang manatili sa kumpanyang ito. Kaibigan ko si Kankan, graduate din siya sa tanyag na universidad. Iniisip ko lang ang ugnayan ng ating pamilya. Kailan pa? Ang kumpanya ko? Hinayaang pumasok basta-basta ang mga may kapit lang? Pasensya na po, boss. Ipapaimbestiga ko po ito agad ng maigi. Yeezy, sabay tayong lumaki? Bakit mo naman ako ipinapahiya ng ganito? Noong ginamit mo ang posisyon mo para apihin ang empleyado ng kumpanya ko, bakit hindi mo naisip ang sinasabi mong ugnayan? Huli na ito. Kung hindi, huwag kang magreklamo kung puntahan ko si Uncle Sue para makipag-usap. Simula ngayon, magiging flexible na ang attendance sa planning department basta hindi na aabala ang trabaho, walang parusa ang pagiging late. Salamat po, boss. Kung wala na pong kailangan, babalik na ako sa trabaho. Sandali. Boss, ano pong nangyayari? Hindi lugar ang kumpanya para pagsamantalahan ng mga empleyado. Dapat laging mas priority ang kalusugan kaysa sa trabaho. Naiintindihan mo ba? Na naiintindihan ko po. Siguraduhin mo lang na nakikinig ka talaga. Hayaan na nga, kung hindi man siya makikinig, mayroon akong sariling paraan. Bakit si President Huo ay sobrang concerned kay Lin Duo? At isa pa, kamakailan lang ay laging pumupunta ang boss sa planning department natin. Noon nga, pati si Secretary Luo ay hirap na makita siya. Posible kayang si President Hua ay talagang may gusto kay Lin Duo? Sa ganda niyang yan, hindi imposibleng mangyari yon. Ano bang pinagsasabi nyo? Siguradong ang asawa ni boss ngayon ay nandoon sa President's office. Dahil sa ugali ni President Huo na sobrang maalaga sa ibang tao, paanong papayagan niyang magtrabaho ang sarili niyang asawa? Tama. Ayaw lang ni boss na mapagod ako ng sobra. Dahil hindi iyon makabubuti sa baby sa tiyan ko. Hindi ko na malayan na ang tagal ko na palang nagtatrabaho. Kailangang bilisan ko na para sa part-time job ko. Sabi na nga ba, hindi ka talaga sumusunod. Boss. Tapos na ang trabaho, hindi mo ba pwedeng palitan ang tawag mo sa akin? Mahal. Yeezy, ano ang relasyon nyo sa isa't isa? Ikaw, kayong dalawa. President Huo, mauna na po akong umuwi. Hintay lang, ihahatid kita. Yeezy, sabi ko na nga ba kaya mo siya ipinagtatanggol ngayong araw dahil pala siya ay libangan mo lang dito sa kumpanya? Sa taas ng posisyon ni Huo Yeeji, karaniwan na lang na makipaglaro sa mga babae bago pa magpakasal. Basta't sa akin ang posisyon bilang Mrs. Huo, mapapalampas ko ang mga bagay na ito. Libangan? Nagpapanggap kang napakalinis, hindi ba't gusto mo lang gamitin ang boss mo para umangat? Sa bagay, sa isang taong walang kwenta at walang pinagmulang gaya mo, ito na lang talaga ang tanging paraan mo. Anong karapatan mong gumamit ng ganiyang masasamang salita? Para hamakin ang asawa ko? Anong sabi mo? Asawa? Hindi maaari. Kailan pa? Siya ang asawa ko, kasal na kami, hindi mo ba maintindihan? Ngayon, humingi ka ng tawad kay Duo. Patawad? Hindi ko dapat ginawa iyon sa inyo. Nagulat ako na inamin na lang bigla ni boss kay Miss Sue ang tungkol sa relasyon namin. Hindi ba siya nag-aalala sa magiging diborsyo namin? Hanggat nandito ako, walang sinumang pwedeng mang-api sa iyo. Pero, may mga bagay tayo sa isa't isa na dapat na nating ayusin, di ba? Ano po? Bakit ba ayaw mong makinig? Sabi ko sa iyo, huwag kang masyadong magpagod sa trabaho. Pero nag-overtime ka na naman? Nakalimutan mo na bang buntis ka? Tungkol na naman sa bata. Anong sabi mo? Nagbitiw na si Hiching sa trabaho at kailangang may pumalit sa kaniya. Kapag natapos na ang abalang oras na ito, Kung kulang sa tao, mag-hire pa ng madami. ganun ba talaga kayaman ang kumpanya? Bakit? Nag-aalala ka ba sa pitaka ng asawa mo? O baka naman iniisip mo na kung nagmamay-ari ng buong Huo Group ay hindi kakayanin ang mga dagdag na gastusing ito? Boss,
Ibig sabihin po ba, ang pagkain at check-up ng mga buntis na empleyado ay kayo po talaga ang nag-ayos? Buti naman at naisip mo rin. Dahil sa dami ng binago mong patakaran para sa akin, boss, talaga po bang nagmamalasakit ka sa akin o dahil lang ito sa bata? Kapag nahuli pa kitang palihim na nag-overtime uli, hindi mo na kailangan pang pumasok sa kumpanyang ito. Sige po, boss. Huwag mong balaking maglihim sa akin dahil hindi mo ako maloloko. At isa pa, ihanda mo ang sarili mo para sa darating na linggo. Buti na lang ay magkarugtong ang pakiramdam namin ni Lynn duo-duo sa pagbubuntis. Kaya kahit kailan ay nalalaman ko ang kondisyon ng kaniyang katawan. Naiintindihan ko po, boss. Mauna na po ako. Mula ngayon, tuwing Sabado, sasamahan kita rito para pumasok sa klase para matuto tayo tungkol sa pagbubuntis. Tara na. Boss, papasok din po ba kayo? Bakit? Hindi ba pwede? Tatay din ako ng bata. Marami rin akong kailangang matutuhan. Ginoong Huo at Mrs. Huo, pakiupo po rito. Magsisimula na ang lesson sa loob ng 5 minuto. Neng, ang bait talaga ng asawa mo sa iyo, naglaan pa talaga siya ng oras para samahan ka rito. Yung asawa ko naman, laging sinasabing busy siya, kung hindi may meeting, nasa out-of-town business trip naman. Totoo yan. Sinasabi nilang ang pagbubuntis ang pinakamahirap na bahagi para sa babae, pero hindi ito naiintindihan ng mga lalaki. Lagi nilang iniisip na mas importante ang trabaho. Anong problema? May masama ba sa pakiramdam mo? Wala po. Sa ganitong klase ng boss, parang ayaw ko na mapunta pa siya sa iba. Linduo-duo, huwag kang gahaman. Sapat na ang ganitong sandali. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tamang paghinga sa pagbubuntis na makakatulong para mabawasan ang hirap na nararamdaman nyo. Hali kayo. Sundan nyo ako. Huminga ng malalim. Ibuga ang hangin. Huwag kang kabahan, sundan mo lang ang ritmo ko ng dahan-dahan. Pag-uwi nyo sa inyo, pwede ring pag-aralan ng inyong mga asawa ang ginagawa ni Ginoong Huo para matulungan kayo sa inyong page ehersisyo. Magiging mas epektibo ito para sa inyo. Mrs. Huo, ang swerte mo talaga. Bagay na bagay talaga kayong dalawa, siguradong napaka-cute ng magiging baby nyo. Ang unang yugto ng pagbubuntis, ang pinakaimportanteng panahon para sa bata. Kayong mga magiging ina ay dapat magpahinga ng mabuti, huwag masyadong magpagod. Kung makaramdam man kayo ng kaunting pagsusuka o palaging antok, normal na reaksyon lang po iyon sa pagbubuntis, kaya huwag po kayong masyadong mag-alala. Sobrang sama ba ng pakiramdam mo? Huwag na tayong pumasok sa klase. Uuwi na tayo agad. Ginoong Huo, huwag kang kabahan. Mrs. Huo, normal lang na reaksyon yan sa maagang pagbubuntis. Hindi ko lang inakala na magkakaroon ka rin ng parehong reaksyon gaya niya. Check up in muna kita. Guro, bakit po ang boss ko, na asawa ko rin, ay nagkakaroon ng parehong reaksyon sa akin? May paliwanag dyan sa kasaysayan ng medisina. Tinatawag itong Sympathetic Pregnancy Syndrome o kilala rin bilang COVID Syndrome. Kapag ang asawang lalaki ay labis na nag-aalala at nakikisimpatya sa asawa at matagal na nasa ilalim ng tensyon, pag-aalala at matinding pagmamalasakit ang kanyang limbic system sa utak, pati na ang antas ng kanyang hormone ay sumasabay sa pagbabago ng kanyang asawa. Sa madaling salita, sobrang mahal lang po kayo ng asawa nyo. Masyado siyang nag-aalala sa inyo, nakatali na ang puso niya sa inyo, kaya siya nagkakaroon ng ganitong reaksyon. Yung asawa ko naman, hindi man lang nakikisama sa hirap, tuwing nagsusuka ako, lumalayo pa nga siya sa akin. Totoo, hindi na masama ang pakiramdam ko. Hindi na masama ang pakiramdam ko. Siguro dapat na akong magpalaya sa lahat ng alinlangan, subukang buksan ang aking puso, at kasama ang boss, ay salubungin ang munting buhay sa aking sinapupunan. Susubukan kong habulin ang ganitong kaligayahang hindi ko pinangahasang pangarapin noon. Ang pangalan mo, Aileen Duo-Duo, di ba? Siya ang lalaking malapit sa boss. Ang babae ni Huo Yiji? Mukhang interesante nga. Sir, respeto naman po sa sarili nyo. Miss Lin, hindi ko alam kung maaari ba tayong magkaroon ng pagtutulungan. Maliit na empleyado lang ako sa Huo Group at makikipagtulungan sa inyo, Mr. Gu. Minamaliit mo ba ang sarili mo? O minaliit mo lang si Huo Yiji? Dahil sa sobrang pagpapahalaga niya sa iyo, sigurado akong napaka-espesyal ng inyong relasyon. Gu Yanchen,
Gusto mo bang gamitin ang posisyon ko at ang ugnayan ko sa boss para sa iyong balak? Kapag nagtagumpay tayo, makakakuha ka ng hindi bababa sa 5 milyong dolyar. Siguradong malulutas nito ang matinding problema ng pamilya mo, di ba? Gusto mo bang pagtaksilan ko si Huo Group? Anong pagtataksil? Gusto ko lang na tumanggap ka ng extra na trabaho. Mas mabilis kitang kikitain kaysa magtrabaho ka bilang server at tagahugas ng plato, hindi ba? Kapag nalaman ito, hindi lang ako matatanggal sa trabaho, itatakwil din ako ni President Huo. Bakit ako papayag sa iyo? Kung hindi kayo makakagawa ng paraan para sa pera, ang mga magulang na nagpalaki sa iyo ay tiyak na mawawalan ng tahanan at mapupunta sa kalsada. Kahit na naging karelasyon ka ni Huo Yizi, isang hamak na empleyado ka pa rin hanggang ngayon at kailangan mo pang mag-part-time. Para sa ambisyong makaangat, ibinibigay mo ang lahat pero wala ka namang napapala. Pero dahil nakuha mo siyang akitain, siguro nga ay may konting galing ka. Nang huli ko siyang makita, maayos naman ang turingan nila ng boss. Pagkukunwari lang ba ang lahat ng iyon? Kung hindi ako papayag, siguradong hahanap si Guyan Chen ng ibang tao sa kumpanya. Para saktan ang boss mula sa likod, mas mabuting pumasok ako sa laro niya. Para malaman ko kung ano talaga ang plano niya. Sige, bigyan mo muna ako ng oras para makapag-isip. Sige, hihintayin ko ang sagot mo. Ikaw ba ang nagpapaaral o sumusuporta sa anak ko? Anak niyo po, hindi ko po naiintindihan ang ibig ninyong sabihin. Sinasabi ko sa iyo, kung gusto mong makasama si Duo-Duo, magbigay ka ng hindi bababa sa 20 milyong dolyar, kundi ay hindi kami kailanman papayag. Wala akong relasyon sa anak niyo. Subalit, alam ko kung sino ang taong hinahanap ninyo. Sino? Para masigurong maayos ang inyong pagtatrabaho, nagdesisyon akong ilipat ang bagong opisina ko dito sa loob ng planning department. Boss, halatang-halata naman po na babantayan niyo ako. Huwag mong pagpahingahin ang bata. Ang dating opisina ng boss ay occupy ang buong palapag ng penthouse. Bakit kaya lumipat siya dito sa 16 na square meter na opisina? Sino kaya ang nakakaalam? Dati pa ay palaging pumupunta ang boss dito sa planning department natin. Pero ngayon, mismong opisina na niya ang dinala niya rito. Hindi kaya yun nga talaga ang iniisip ko? Dito sa planning department natin. Oras ng trabaho ngayon, bawal ang chismis. Duo-duo. Sa laking pasabog ng boss, dito sa planning department, posible kayang may nakatagong asawa siya rito? Ako, hindi ko alam. Wala akong alam. Kanina, iyon ba ay morning sickness o masama lang ang pakiramdam ng boss? Kalokohan. Siguradong sumasakit lang ang sikmura niya. Maaari bang magkaanak ang mga lalaki? Eksaktong-eksakto kasi ang reaksyon niya sa naging karanasan ng buntis kong asawa. Salamat sa inyong pagpupursige. Ito ang ilang mga merienda mula sa kumpanya. Matamis at nakakagana. Pagsaluhan niyo po ang lahat. Secretary Luo, pahingi rin ako. Dahil pagod ang lahat sa trabaho, isang masarap na afternoon tea ang darating mamaya sa planning department. Boss, ituloy niyo lang ang pag-aalaga sa kanya. Ako na ang bahalang magtakip sa inyo. Pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Boss, hinahanap niyo po ba ako? Lagot. Ang relasyon namin ng boss, tila hindi na ito maitatago pa. Tinawag na naman ng boss si Lin Duo-Duo sa loob. Posible kaya na mayroon silang lihim na ugnayan? Baka tungkol lang ito sa trabaho. Tumingin na lang tayo para malaman. Ang pribadong buhay ng boss, pati ba iyon ay pakikialaman ninyo? Boss, sa ginagawa ninyo, mas lalo lang silang magdududa. Tayo ay lalong nahuhulog. Mas mahirap na itong ipaliwanag. Ako ang makapangyarihang boss. Sa sarili kong kumpanya, ay hinahanap ko ang asawa ko. Kailangan ko pa bang magtago? Wala akong dapat ipaliwanag sa kanila. Itaas mo ang damit mo. Boss, oras po ng trabaho ngayon? At higit pa doon ay ako, dala-dala ko ang bata. Hindi niyo po pwedeng... Ano bang iniisip mo? Ito ay Sishu, partikular itong iniutos sa akin na ipahid sa iyo. Nagkamali ako ng hinala na iyon ang ibig sabihin ng boss. Nais ko na lang maglaho sa sobrang hiya. Nagduda ba si Duo-Duo sa akin kanina? Na may gagawin ako sa iyo? Boss, ikaw, wag niyo na po ituloy. Duo-Duo, napaka-cute mo. Pag buntis ka na, mas madali nang magkaroon ng mark sa balat.
Kaya dapat ay magpahid na agad ng oil para laging moisturized, para maging elastic ang balat mo, para hindi ka gaanong mahirapan. Huwag kang kabahan. Siguro. Hindi naman imposible na maging kami ni boss. Tuwing naiisip ko na darating ang araw na magkakahiwalay kami, ang sakit-sakit ng puso ko. Bakit ka umiiyak? Nasaktan ba kita? Hindi po, pakiramdam ko lang ay napakasuwerte ko. Ako dapat ang nagsasabi niyan. Napakaswerte ko duo-duo. Bakit kahit alam ko naman na malaki ang pagitan ng estado namin ni boss, at alam kong walang magandang kahihinatnan, bakit hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko, at kusa na lang akong nahuhulog? Kailangang magpahid araw-araw. Pumunta ka sa opisina ko ng kusa. Paano po kung may ginagawa kayo? Kahit ano pa ang ginagawa ko, walang mas importante pa rito. Linduo, itataya ko na ang lahat para sa kaligayahan ko. Dahil sa pinahalagahan ako ni boss ng ganito, kahit na sa huli ay wala rin akong mapala, ayos lang. Sige na, kailangan mo na munang lumabas. Boss, mayroon po sana akong gustong sabihin sa inyo. Alam ko pong baka hindi kayo maniwala, pero ito ang totoo. Kahit ano pang sabihin mo, maniniwala ako. Duo-duo, aminin mo na ng tapat. Ano ba talaga ang relasyon niyo ni boss? Tama iyon, duo-duo. Napakatagal na nating magkasama sa trabaho, kaya huwag mo na itong itago sa amin. May ibinigay sa aking ang boss na isang mahalagang gawain. Sa mga panahong ito, kakailanganin nating mag-overtime. Galingan mo, Linduo-duo. Kaya mo iyan. Mr. Gu, sa akin mo gawin ang gusto mo. Walang kinalaman ang mga magulang ko rito. Miss Lin, binigyan kita ng oras para mag-isip, pero hanggang ngayon ay hindi ka pa rin makapagdesisyon. Kaya huwag mo akong sisihin kung gagamit ako ng sarili kong mga paraan. Duo-duo, huwag kang pumayag sa kanya. Ligtas lang kaming mag-asawa. Bilis, umalis ka na. Duo-duo. Wala kaming silbi. Niloko niya kami. Sinabi niyang may pondong pwedeng invest. Kaya nahulog kami sa patibong niya. Tatay, nanay, patawad po. Ako ang nagdala sa inyo sa ganitong gulo. Duo-duo, anak ka namin. Ako ang walang silbi. Wala akong interes na samahan kayong lahat dito sa drama ninyong mag-ama, Linduo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mr. Gu, pakawalan mo ang mga magulang ko. Pumapayag na ako. Ganyan dapat. Kapag pumalpak ka, ang kaligtasan ng mga magulang mo ay hindi ko magagarantiya. Alam ko. Tingnan mo nga naman, Linduo-duo. Talagang trinaydor mo ang kumpanya. Zaukan, oras ng trabaho ngayon. Hindi ka bahagi ng departamento ng marketing. Lumabas ka. May lakas ka ba ng loob na ipakita sa lahat ang screen ng computer mo? Ano ang ginagawa mo? Ang marketing plan ay isang kumpidensyal na dokumento ng kumpanya. Hindi ka namin kasamahan sa departamentong ito, kaya anong karapatan mong tingnan iyan? Sinungaling. Ngayon, ipakikita ko na sa lahat kung sino talaga ang pinagsisilbihan mo. Ano pa ang masasabi mo? Ginamit mo ang mga gamit ng kumpanya para palihim na magtrabaho sa kalabang kumpanya. Ito ang matibay na ebidensya. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang tinatawag niyang research. Ha? Sa benepisyo ng mga empleyado ng Huo Group, anong kumpanya ang makakatalo rito? Gayong dati pa, ay binibigyan na siya ng boss ng espesyal na atensyon. Hindi ko akalain na sa likod ng lahat ay magagawa niya ang ganitong bagay. Kung mawawala sa atin ang lupa sa silangang bahagi ng lungsod, magiging napakalaki ng lugi para sa Huo Group. Paano iyon nagawa ni Linduo-duo? Diyos ko, dapat siyang managot sa batas sa ginawa niyang ito. Linduo-duo, bakit ka tumatawa? Nananawa ako sa katangahan mo. Natatawa ako dahil nagagamit ka na ng iba pero hindi mo pa rin alam. Hanggang ngayon ba ay tatakutin mo pa rin ako? Alam ng buong kumpanya na kailangan mo ng pera. Kailangan mong magpaliwanag sa aming lahat ngayon. Bakit mo trinaydor ang kumpanya? Ako na mismo ang magbibigay ng paliwanag sa inyong lahat. Lahat ng ginawa ni Linduo-duo ay sa ilalim ng utos ko. President Huo. Pero tinraydor ni Linduo-duo ang kumpanya. Poprotektahan mo pa ba siya? Ang hindi pa nailalabas na mga plano sa computer niya. Paano mo nalaman ang nilalaman noon ng maaga? Ang mga pribadong lakad niya? Paano mo nakunan ng litrato ng eksaktong-eksakto? Nagkataon lang na nakita ko. Ako ay... Nagkataon? Nagkataon lang na nakuha mo ang mga naka-encrypt kong plano? Nagkataon lang? At nakunan mo kami ng litrato habang nagkikita ni President Gu? Ito ba ay nagkataon lang o talagang plinato niyo ako?
May galit ka sa akin, kaya sinasadya mo akong sundan. At nang malaman mong ginagamit ako ni President Gu laban sa kumpanya, sinamantalan niyo agad ng mga kasama mo ang pagkakataon para ilantad ako sa buong kumpanya? Tingnan nyo. Inamin na mismo ni Lin Duo na nakikipag-ugnayan siya kay President Gu. Pumayag ako, pero diskarte ko lang iyon para magpalipas ng oras. Ginamit ni President Gu ang mga magulang ko para takutin ako sa pag-aakalang susunod ako sa kanya. Ang totoo, matagal ko na itong ipinaalam sa boss. Lahat ng ito ay para mapalabas ang totoong kalaban. At saktong nahulog ka sa bitag. Matapos mong mangahas na manira ng kapwa sa kumpanya, manggulo ng mga empleyado, at makipagtulungan sa kalaban nating kumpanya, sisimulan na ang pag-alis sa iyo sa trabaho. Para sa mga susunod na legal na pananagot, makikipag-ugnayan sa iyo ang legal team ng kumpanya. President Huo, bakit naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya? Dahil siya ay Boss, baka magkamali ng iisipin ang lahat sa ginagawa mo po. Bakit? Gusto mo bang maging mas exciting at makipag-secret relationship sa akin? Boss, ano po ba ang sinasabi niyo? Sige na. Masama ang pakiramdam mo. Ito ang soup na pinaluto ko para hindi ka na masuka. Boss, ito. Nainuman ko na po ito. Naghalikan na tayo, pakialam mo pa rito? Sana laging ganito na lang kami ni boss habang buhay. Duo. Malaki ang naitulong mo sa Hua Group. Hindi ko akalain na kahit mabuti ang pakikitungo ni Gu Yanchen sa akin, sa likod ko ay plano niya palang soluhin ang lupain sa East City at patalsikin ako. Maling tao ang pinagkatiwalaan ni Gu Yanchen dahil akala niya ay tatraydurin kita. Pero hindi niya alam na ang kinausap niya ay ang magiging asawa ng boss ng Hua Group, kaya siya ang napahamak sa sarili niyang plano. Ang taong nasa likod ng Zhouken, ako na ang bahalang parusahan siya. Boss, salamat po dahil tinulungan niyo ang mga magulang ko. Duo, maari mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa iyo at sa mga magulang mo? May nangyari po ba sa mga magulang ko? Gumagawa ba ng masama si Gu Yanchen dahil desperado na siya? Kumalam ka, maayos lang ang mga magulang mo. May nalaman lang akong ilang bagay na kailangan kong kumpirmahin sa iyo. Baka ang pagtrato nila sa iyo ay hindi kasing buti ng iniisip mo. Anong kukumpirmahin? Laging mabuti ang mga magulang ko sa akin. Kahit hindi nila ako tunay na anak, hindi nila pinapaboran ang kuya ko. May kuya ka pa pala? Opo, nag-aaral siya sa ibang bansa. Parehas lang ang pakikitungo ng mga magulang ko sa aming dalawa. Gusto ko silang pasalamatan at alagaan hanggang sa pagtanda. Ang mga tumayong magulang ni Duo ay may masamang balak na sa umpisa pa lang. Ang tinatawag nilang pag-aaruga ay isa lang planadong bitag. Pero sa sobrang tiwala ni Duo sa kanila, paano ko ito sasabihin sa kanya? Boss, sila lang ang kaisa-isa kong pamilya. Sila ang nagpalaki sa akin at kahit na medyo mahigpit sila, para rin naman iyon sa ikabubuti ko. Ang paghihigpit ay hindi kontrol at ang pagmamalasakit ay hindi panlalamang. Duo, pag-isipan mong mabuti. Huwag niyo silang pagsalitaan ng masama. Kung wala sila, ay matagal na akong walang matuluyan. Tagal ng kontrolado at minamanipula si Lin Duo ng kaniyang mga magulang, mahiyaing sobra ang kaniyang kalooban at mukhang mahihirapan siyang maniwala sa mga sasabihin ko sa ngayon. Duo, hindi ko sinusubukang balewalain ang nakaraan mo. Natatakot lang ako na baka muli kang masaktan. May kapalit ang lahat ng ipinapakita nilang kabutihan sa iyo. Boss, hindi ako naniniwalang niloloko ako ng mga magulang ko. Pakiusap, wag mo po akong pilitin, parang awa mo na. Siyempre, mabuti po sa akin ang mga magulang ko. Laging nagpapasalamat si Duo sa inyo. Dahil ganoon naman pala, dumating na ang oras para gumanti ka sa aming kabutihan. Mula pagkabata ay pinalaki ka namin na maging malinis at masunurin. Ngayong araw ay magagamit na rin kita sa wakas. Nay, Tay, ano pong ibig ninyong sabihin? Ang sakit. Nahihilo ako. Duo, masyadong malaki ang problema sa kumpanya. Nalulunod na ako sa laki ng utang namin. Lahat ng ito ay pagkakamali ko. Duo, kami ang may pagkakamali. Sising-sisi na talaga ang mga magulang mo. Umuwi ka na sa akin, anak. Hindi ka na namin muling pipilitin pa. Ano kaya ang nalaman ni boss? Bakit niya kaya nasabi ang mga bagay na iyon? Wala siyang dahilan para magsinungaling sa akin. Talaga bang sila nanay at tatay ay... Nay, anong nangyayari? Duo, nasaan ka? Nagtatrabaho ka ba? Opo, nagtatrabaho po ako.
May nangyari po ba? May pumunta po bang naniningil ng utang dyan? Oo anak, hindi na namin kayang harapin ng tatay mo ang lahat. Duo-duo, pwede mo ba kaming tulungan? Nay, maghihintay lang kayo at hahanap ako ng pera. Saan ka kukuha ng pera? Pupunta po ako sa manager ng hotel. Hihingi ako ng advance kay Secretary Luo. O kaya naman ay uutang sa labas. Basta makakuha lang ako ng pera. Lin duo-duo, dahil lang sa isang salita nila, isusugal mo na ba ang buong kinabukasan mo para lang sa kanila? Ano pa ba ang magagawa ko? Sila ang mga magulang na nagpalaki sa akin. Paano ko sila tatalikuran? Duo-duo, ang pag-aaruga ay hindi paniningil, at ang utang na loob ay hindi dapat maging bilangguan. Hindi sapat na dahilan ang pagpapalaki nila sa iyo para habang buhay mong itali ang sarili mo sa kanila. Tingnan mong mabuti ang mga umampon sa iyo, kung pagmamahal nga ba o panggagamit lang ang ginagawa nila. Ito ay pagsubok na kailangan mong lampasan para tumanda. Duo-duo, kanino ka bumaba kanina na sasakyan? Sa kasamahan ko sa kumpanya, na isinabay lang ako pauwi. Nagsisinungaling ka. Paano naman makakaarkila ng mamahaling sasakyan ang kasamahan mo? Ano ang ugnayan mo kay Huo's Group na isang Huo Yiji? Wala po kaming ugnayan. Siya lang po ang boss ko. Mama, niwala po kayo sa akin. Mabait kong anak. Siyempre naniniwala ang mama sa iyo. Nakaipon ka ba ng pera? Sabi nila kapag hindi pa tayo nagbayad, ay ipapakulong na nila ang papa mo. Nay, tay, hindi po malaki ang pera, pero magtatrabaho pa po ako ng maigi. Duo-duo, ako at ang papa mo ay hindi nga nagkamali sa pagpapalaki sa iyo. Napakabuti at mapagmahal mong anak. Mukhang nagkamali lang ako ng akala. Ang pakikitungo ni na papa at mama sa akin ay wala pa ring pinagbago. Nay, tay, bihira lang po akong makauwi. Nag-aral po ako magluto kamakailan. Ipagluluto ko po kayo sa loob. Busy ka sa trabaho, wag mo na kaming isipin, kaya na naming alagaan ang sarili namin. Ayos lang po, nay, tay. Inalagaan niyo ako ng 18 taon, kaya oras na para ako naman ang mag-alaga sa inyo. Duo-duo, hindi na kailangan. Tay, nay, hindi ba't wala na kayong pera at pinaalis niyo na ang lahat ng mga katulong? Pinaglalaruan niyo ba ako? Bakit? Hindi mo rin ba kami pinaglalaruan? Huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Tay, sinaktan niyo po ako? Dati ay hinding-hindi niyo kayang saktan ako. Tay, papa. President Huo, si Miss Lin ay nadala na nila pabalik sa pamilyang Lin. Dapat na ba tayong pumasok ngayon para iligtas siya? Maghintay pa tayo ng kaunti. Hanggang sa ipakita nila ang tunay nilang kulay at malantad ang lahat ng kanilang plano, saka tayo papasok para ilayo si Duo-duo. Naiintindihan ko po. Isa pa, sa ugali niya ngayon. Siguradong ayaw niyang makita ko siya sa ganoong kalunos-lunos na kalagayan. Masyadong mapag-isip si President Huo. Natatakot siyang ang pagpilit na iligtas siya ay tuluyang makasakit sa natitirang dangal ni Miss Lin. Dati akala ko sa sobrang pagka-inosente ko, ay mahal niyo ako ng tunay. Pero sa simulat sa pool pala, ay ako lang mag-isa ang nakulong sa peking pagmamahal na ito. Kuya, pati ba naman ikaw, niloloko lang din ako. Kung hindi dahil sa pakikipagtulungan kay Mr. Gu, kami ng mama mo ay nananatiling walang alam sa mga nangyayari, hindi namin malalaman na matagal ka na palang nakikipag-ugnayan kay Huo Yiji. Buti na lang at maaga akong naglagay ng tracking sa cellphone mo, kaya natuntun namin kung sino ang makapangyarihang tao sa likod mo. Pakikipagtulungan, tracking. Kaya pala kahit saan ako pumunta, ay alam na alam ninyo. Binabantayan niyo pala ako sa lahat ng oras, kinokontrol niyo ako. Lahat ng ito ay peke sa simulat sa pool. Magsalita ka. Kailan ka pa nakipag-ugnayan sa Huo Yiji na iyan? Nangyari ba iyan noong 5 milyong dolyar ang pumasok sa card mo? Pinag-interesan ni na papa't mama ang 5 milyong dolyar. Naniniwala silang may nagbibigay sa akin ng pera. Sinadya ninyong magpanggap at lokohin ako. Pinaamin niyo ako dahil gusto niyo lang malaman ang pagkakakilanlan ng boss. Kaya pala ang layunin niyo sa pag-ampon sa akin ay para hintayin ang araw na ito, hindi ba? Ang maraming taon ng pag-aalaga at pagmamahal ay puro lang pala palabas at arte, tama ba? Bakit? Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Walang dahilan. Hindi ka naman talaga namin tunay na anak. Kung hindi lang dahil sa maganda at inosente mong mukha, akala mo ba ay isasama ka namin sa bahay para mabuhay ng marangya? Naghanap pa kami noon ng ilang mayayamang lalaki para sa iyo. Hindi ko akalaing sarili mong diskarte na mapalapit kay Huo Yiji. Talagang binigyan mo kami ng malaking sorpresa. Sa paningin niyo pala, hindi niyo ako itinuring na anak.
kundi isang produkto lang na may presyo, isang gamit na pwedeng ipasa-pasa kung kanino. Wala man lang kayong kahit katiting na pagmamahal, puro lang pansariling interes at paggamit sa akin. At ano naman? Dahil gustong makasama ka ni Huo Yizi, kailangang magbayad siya ng malaking halaga. Sino ang gustong makasama ni Ading? Duo-duo? Bakit ka nakaupo sa sahig? Malamig dyan, baka magkasakit ka. Dali, tumayo ka na. Nay, tay, anong nangyari? Cheng Yu, salamat at bumalik ka na rin. Ang batang ito, basta-basta na lang umalis noon. 4 na taon ka ring nawala. Sobrang nangulila kami sa iyo. Mukhang hindi naman nasayang ang pagtira mo sa ibang bansa, mukhang mas naging matured ka na. Eksakto lang ang dating mo, dahil ikakasal na ang kapatid mo. Para sa malaking kumpanyang gaya ng Huo Group na naghahanap ng mapapangasawa, ang dote ay aabot ng hindi bababa sa 50 milyong dolyar. Sa tingin ko, dahil sa laki ng tiwala ni Huo Yiji sa kanya at kung gaano siya nito pinahahalagahan, kahit pa 100 milyong dolyar, siguradong kayang-kaya nilang ibigay iyon. Sa loob ng 4 na taong wala ako, ano ba talaga ang nangyari? Duo-duo. May iba na ba siyang kasama ngayon? Ako ba ay? Huli na ba ang lahat? Isa lang siyang ampon. Ang mapunta sa magandang pamilya ay dahil sa pagpapalaki namin sa kanya ng maraming taon. Ang dote na iyon ay gagamitin mo para sa iyong sariling pagpapakasal. Pambili ng sarili mong bahay at dote rin para sa iyo, diyan natin kukunin. Mapapabilang na siya sa ibang pamilya kapag nagpakasal siya. Kami ang nagpalaki sa kanya. Nararapat lang nagantihan niya kami. Sa'yo na ang lahat ng pag-aari sa bahay na ito sa hinaharap. Hindi na niya kailangang umasa pa. Duo-duo. Patawad at ngayon lang ako bumalik. Hindi ko sana tinakbuhan ang nararamdaman ko sa iyo noon. Hindi sana ako lumayo sa ibang bansa para hindi mo naramdaman ang pagiging mag-isa at ang mga ganitong kawalang hiyaan. Ngayong nandito na ako, hindi ko nahahayaang may mang-api pa sa iyo. Cheng Yu, anong ginagawa mo? Ang totoo niyan, si Duo-duo ay... Tama na. Nasaan ang konsensya nyo? Anong pinagsasabi mo? Ginagawa namin ito para sa kapakanan mo, para sa pamilyang ito. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa pangmatagalang kaligayahan ni Duo-duo, kapalit ng aking kinabukasan. Ito ba ang tinatawag ninyong para sa akin? Totoong ampun lang siya, pero mahigit 10 taon siyang tumawag sa inyo na Papa at Mama. Sinunod niya ang bawat utos nyo at tinanggap ang lahat. Paano nyo nagawang maging ganyan kalupit at gawing negosyo ang kanyang pagpapakasal? Suwerte na niya ito. Tao siya, hindi isang kagamitan para sa inyong interes. Nagpakahirap kaming palakihin siya. Anong masama kung kumuha kami ng kaunting pabuya? Sa simula't sa pool ay hindi naman natin siya kaano-ano. Sa puso ko, hindi kailanman siya naging ibang tao. Gusto ko siya. Mula noong bata pa ako hanggang ngayon. 10 taon ko na siyang gusto. Ang kinabukasan ko ay ako ang gagawa. Hindi ko kailangan ang masirang kaligayahan ni Duo-duo para doon. Kung may natitira pa kayong konsensya, huwag nyo nang saktan ang anak nyo na buong pusong nagmamahal sa inyo. Mali ang inyong iniisip. Totoong nagkasama kami ni President Huo. Pero sa katayuan kong ito, hindi ako magiging karapat-dapat sa kanya. At hindi niya rin ako pakakasalan. Boss, akalain ko pong ang agwat ng ating katayuan sa buhay ang pinakamalaking hadlang. Ngayong nangyari na ang lahat, tuluyan na po akong walang mukhang maihaharap sa inyo. Duo-duo, may kasama ka na palang iba? Ang 10 taon ko palang pagbabantay sa iyo, ay huli na ang lahat. Kahit na may nangyari sa inyo, walang problema. O sige, hindi na kailangang magpakasal. Basta't ayusin niya ito sa pamamagitan ng pera. Kung hindi, pupunta ako sa ibaba ng gusali ng Huos Group at gagawa ng gulo. Isusumbong ko siya dahil sa pang-aabuso sa anak ko. At sisirain ko ng tuluyan ang reputasyon niya. Tingnan natin kung hindi pa siya magbayad. Mahalaga kay Pamilya Huo ang kanilang reputasyon. Ang ganitong uri ng iskandalo, siguradong hindi nila hahayaang kumalat, kaya mapipilitan silang magbayad. Dahil sa pera, nagawa ninyong umabot sa ganito. Gagawin niyo talaga ang lahat. Mahal kong anak, kung hindi mo sinadyang lapitan si President Huo, wala sana kaming napakagandang pagkakataon para kumita. Kasalanan ko ito. Nadamay ko pa si boss. Napahamak ko siya. Tatawag ako ngayon din kay Huo Yizi. Tingnan natin kung paano siya makakatakas. Wag na. Duo-duo. Isang karangalan ang pagbisita mo, President Huo, paumanhin, at hindi ka namin nasalubong ng maayos. Hindi na kailangan ng mga formalidad na yan. Sabihin nyo na ang mga kondisyon nyo. Boss, wag kang pumayag sa kahit anong hilingin nila. Umalis ka na. Subukan nyo uling saktan siya. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, maglabas ka ng $100 milyong. Kung hindi ay huwag mo na siyang asahang maisasama.
Huwag. Sige, ang perang ito ay pambayad na para putulin ang ugnayan nyo kay Duo-Duo. Mula ngayon, wala na siyang kahit anong kinalaman sa inyo. Hindi maaari, kapatid ko si Duo-Duo. Habang buhay siyang magiging kapatid ko, hindi ko papayagang ilayo mo siya. Ikaw na nagtago sa labas sa loob ng 4 na taon. Anong karapatan mong sabihin yan? Karapat-dapat ka ba? Nandito ako para sunduin ang asawa ko, at kung susubukan mong humarang sa daan ko, hindi ako magdadalawang isip na, pati ikaw, at ang mukhang perang mga magulang mo, ay sabay-sabay na paalisin sa lungsod na ito. President Huo, bilisan mo nang ihanda ang kontrata. Wala na akong tatay at nanay. Luo yan, magpatawag ka agad ng taong gagawa ng kasunduan. Opo, boss. Pumirma na kayo. Dahil sapat naman ang perang binigay, kung ganoon ay pipirma na kami. Sandali. Duo-Duo, gusto mo ba talagang sumama sa kanya? Dito ka na lang, pakiusap, poprotektahan ka ni kuya mula ngayon. Kuya, patawad. Payag na akong sumama sa kanya. Gustong manatili ni Xiao dito. Dahil dito, ang utang ko sa boss ay hindi ko na kailanman mababayaran pa. Napakasakit. Ang taong pinahalagahan ko sa loob ng 18 taon ay hindi naman pala ako minahal ng totoo. Pagkatapos mong pumirma, President Huo, itong tseke. Kunin nyo na ang pera. Lin Duo-Duo, kapag nangahas kang galitin si President Huo, ang aming pamilyang Lin ay hindi isang ampunan. Duo-Duo, huwag kang matakot, nandito ako. Buong puso ko itong iningatan. Sa pag-aakalang basta't naging masunurin lang ako, ay magiging tunay na anak na nila ako. Pero ngayon, lahat ay naging isang malaking biro na lang. Hindi ka nararapat. Duo-Duo, wala kang kinalaman dito. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Duo-Duo. Duo-Duo. Luo yan? Abisuhan si Sishu? Ako ang mananagot sa kanya at sa bata. Buntis si Lin Duo-Duo? Ha? Kaya pala hindi man lang kumurap si Huo Yizi sa $100 milyong at pumayag agad. Kung alam ko lang nabuntis siya, dapat pala ay nagdagdag pa tayo. Tumigil ka, ibinenta nyo si Ading. Mula ngayon sa bahay na ito, hindi na rin ako babalik. Bakit nagkakaganito ang anak natin? Hayaan mo na. Bahala na siya. Sa tingin mo ba para lang sa ampon na yon ay kaya niya talagang putulin ang relasyon sa atin? Nakuha na natin ang pera. Duo-Duo? Gising, sige na, parang awa mo na. Easy, isang araw ka nang hindi natutulog, hindi nakakayanin ng katawan mo. Dito lang ako magbabantay? Paggising niya at hindi niya ako nakita, baka matakot siya. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Maayos na ang lagay ni Miss Lin, kung patuloy kang magbabantay dito, bibigay lang ang katawan mo. Wala ka na bang tiwala sa aking kakayahan bilang doktor? Sishu, marami siyang pinagdaan ng pagbabago. Ako na lang ang tanging pamilyang meron siya ngayon. Hay, sige na nga, mukha namang bakal ang katawan mo. Hindi na kita pipilitin. Boss. Duo-Duo, gising ka na. Miss Lin, sa ngayon ay hindi mo muna pwedeng maranasan ang matinding bugso ng damdamin, kung hindi, malalagay sa panganib ang buhay mo at ng bata. Salamat po, Doktor. Mag-iingat po ako para sa bata. Kaya lang ay, hindi ko makontrol ang nararamdaman ko. EG, mawalang galang na pero sa ngayon, tigilan mo muna yang walang kwenta mong trabaho. Samahan mo ng mabuti ang asawa mo, hindi mo siya dapat iniiwang mag-isa. Sige. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan mong malaman, ayoko namang magtagal pa rito at maging istorbo sa inyong dalawa. Duo-Duo, simula ngayon, ako at ang ating baby ang magiging pamilya mo. Niloko nila ako at ginamit. Nagawa nila akong paglihiman. At dahil sa akin, ay nadamay ka pa at nakakuha sila sa iyo ng napakaraming pera. $100 milyong. Gaano katagal ba bago kikitain yon? Mukhang nag-aalala na si Duo-Duo sa pitaka ng asawa niya. Parang napapagtanto mo na rin na ikaw na ang boss sa Huos Group. Hindi sila karapat-dapat. Hindi mo sana sila dapat pinagbigyan. Ang $100 milyong na iyon ay patunay ng pagmamahal ko sa iyo.
Kapag hindi ko sila binigyan, hindi ka nila tatantanan. Ngayong tapos na ang ugnayan sa kanila, hindi ka na nila pwedeng takutin pa kailanman. Sabi ni boss, mahal niya ako. Ansya, mahal niya ako. Namamalikmata lang ba ako? Pa naman sa kanila, totoong hindi sila karapat-dapat. Huwag kang mag-alala. Sa kakayahan nilang iyan, hindi nila kayang ubusin ang $100 milyong. Anong ibig mong sabihin? Tahan na. Halikan mo muna ako at sasabihin ko sa iyo. Ikaw talaga. Kung ayaw mong sabihin, di huwag. Duo-duo, nararamdaman mo ba ang mabilis na pagtibok ng pusong ito para lang sa iyo? Mula ngayon, mamahalin kita ng buong puso. Pero ang pagkatao ko, Para sa akin, hindi mahalaga ang katayuan o pinagmulan mo. Ang mahalaga ay ikaw bilang Lin Duo-duo. Lin Duo-duo, makinig kang mabuti. Mula noon pa man, ako na si Huo Yiji, ay ikaw lang ang nag-iisang babae. Duo-duo, sa pag-amin kong ito, naniniwala ka ba? Tatanggapin mo ba ako? Ayoko sanang magmadali, pero, ngunit, asawa ko. Ito ang sagot ko. Duo, maaari ba akong pumasok? Gusto lang kitang makita. Easy. Mabait sa akin si kuya-kuya noon pa man. Hindi katulad ni na papa at mama. May sasabihin din po ako sa kanya. sige. Mula ngayon, iyan na dapat ang itawag mo sa akin. Ading, kamusta ka na? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Kuya, mas maayos na po ako. Ginoong Huo, maaari ko bang makausap ng masinsinan si Ading kahit ilang minuto lang po? Hindi pwede. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na dito. Patawad, Duo. Natatakot akong kapag hindi. Ko pa ito nasabi ngayon, ay baka wala na akong pagkakataon na sabihin pa ito? Kuya, hindi mo ito kasalanan. Yiji, lumabas ka na po muna. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko hahayaang mapahamak ako. Duo. Patawad, dahil hinayaan kitang masaktan ng ganito. Ang kuya-kuya mo, naging napakulang. Sa totoo lang, hindi ako karapat dapat maging kuya-kuya mo. Hindi ako karapat dapat na maging kuya-kuya mo. Kuya, kung handa ka pa ring ituring akong kapatid, mananatili akong kapatid mo habang buhay. Duo, handa ka ba bang kilalanin ang kuya-kuya mong ito? Kuya, ang pagtatanggol mo sa akin kina mama at papa sa loob ng maraming taon at ang pag-aalaga mo sa akin ng lubusan, damang-dama ko yon. At kung hindi dahil sa iyo, hindi ako agad makakaahon sa sakit na dulot nila. Dahil alam ko, na sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, may isang taong nakakaalala nito. At sapat na sa akin iyon. Duo, ako ang mananatili mong kuya-kuya, ang pamilyang maaari mong sandalan, habang ako ay nabubuhay. Kuya, ang salamat sa iyo. Duo, mabuti ba ang trato ni Ginoong Huo sa iyo? Chinek ko ang impormasyon tungkol sa kanya kahapon, sa katayuan niyang iyon. Natatakot akong baka hindi kanya tratuhin ng maayos balang araw. Kuya, mahal ko siya at handa akong makasama siya nang walang kahit anong pagsisisi. Duo, magpakabait ka ha. Magsisikap ang kuya-kuya mo para maging sandigan mo, para protektahan ka. Para hindi ka matangkang hamakin ni Huo Yiji. Tungkol naman kina mama at papa, ako na ang gagawa ng paraan para makamit ang hustisya para sa iyo. Alam ko na po, kuya. Sana ay mahanap mo na rin si ate para maging masaya ka na rin. Sir, ma'am, welcome po sa inyong pag-uwi. Siya ang tanging asawa ni Huo Yiji sa buhay na ito. Siya rin ang may-ari ng mansyong ito. Simula ngayon, kailangang paglingkuran niyo siya ng maigi. Huwag kayong magkakamali. Opo, sir. Duo, sumama ka sa akin.
Duo-duo, congratulations sa'yo. Yeezy, congratulations. Sa nakikita kong napakasaya mo, dapat na rin akong magmadali. Ito ang limited edition na set ng mga lahas sa buong mundo. Ito naman ang Certificate of Title ng Ari-Arian na nakapangalan na sa ating ginang. Mga dekalidad na mansion na nasa iba't ibang panig ng mundo. At ito ang kasunduan sa pagbibigay ng mga shares ng ilang kumpanya sa ilalim ni Huos Group. Yiji, ikaw. Duo-duo. Gusto kitang alukin ng kasal sa formal na paraan? Ibibigay ko ang lahat ng espesyal na seremonyang nararapat sa iyo. Gusto kong malaman mo, nakarapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. Ang mga regalong ito kailanman ay hindi panukat ng aking pagmamahal, kundi gusto ko lang maging sandigan mo. Ang mga ari-arian, pati na ang mga shares sa kumpanya, lahat ay ibinibigay ko para sa iyo at sa katiyakan ng isang matiwasay na buhay para sa ating anak. At ang singsing na ito ang simbolo ng pangako na makasama ka habang buhay. Sa buhay na ito, gagawin ko ang lahat para mahalin at protektahan ka. Linduo-duo, payag ka bang magpakasal sa akin? Maging asawa ni Huo Yishi habang buhay? At hayaan akong protektahan ka at ang ating anak magpakailanman? Opo, payag ako. Yiji, payag akong magpakasal sa'yo. Sir, masaya po kami dahil nakita namin kayo masaya. Duo-duo, tapos na ang lahat ng paghihirap mo. Simula ngayon ay puro kaligayahan na. Oo, sobrang saya ko ngayon. Yeezy, kailan nyo balak idaos ang kasal? Dapat sa akin ang pwesto bilang best man ha. Mahina pa ang pangangatawan ni Duo-duo sa ngayon, hindi pa niya kakayanin ang pagod sa paghahanda ng kasal. Kapag naisilang na ang bata, bibigyan ko siya ng isang napakagarbong kasal. Yiji, ako. Mauuna na akong matulog. Duo-duo, mahihirapan ka sa ginagawa mo. Bakit ka nagtatago? Hindi naman ako nangangain. Linduo-duo, bakit ka natatakot? Siya naman ang legal mong asawa. Kakapropose lang niya. Tatabi lang naman matulog sa isang kama habang buhay na kayong magsasama sa hinaharap. Pero kahit na ano pa ang sabihin, siya pa rin ang malaking boss ng kumpanya. Baby, uminit na ang mukha mo sa kapapatong, hindi ka ba natatakot na makulob ka? Yiji, Asawa ko, gustong-gusto kita. Maaari ko bang isipin, asawa ko, na nagpapakipot ka lang? hindi. Hindi kaya. Si boss na nakapambahay na damit, sobra namang laban sa rules. Gusto kitang halikan. Gusto mo akong halikan? Tinutukso ba ako ni boss kanina? Halikan mo lang ako kung gusto mo. Hindi naman ako tumatanggi. Asawa ko, simula ngayon, gamitin mo ng hayagan ang karapatan mo bilang Mrs. Huo. Huo Yiji, hindi na ako magtatago. Habi, gusto ko ring pumasok sa trabaho. Pakiramdam ko ay matutunaw na ako sa loob ng bahay. Hindi pwede? Ang katawan mo? Maayos na ang katawan ko. Pangako, sisiguraduhin kong hindi ako mag-overtime, gagawin ko lang ang trabahong nakatoka sa akin. Kakalampas mo lang sa 3 buwang mapanganib na yugto. Nag-aalala ko. Boss, pinakasalan mo ba ako para lang gawing ibon sa hawla? Huwag mong kalimutan, nagtapos din ako sa kilalang universidad bilang isang mahusay na estudyante. Nagalit ka ba, Duo-duo? Hindi naman kita gustong kontrolin. Sadyang nag-aalala lang talaga ako. Masyadong maraming tao sa kumpanya. Paano kung aksidenteng masaktan ka o mabunggo? Ikaw, ang anak natin, at ako, ay pare-parehong matatag. At kung gusto mo talaga, ay magtatrabaho ako mismo sa harap ng mga mata mo. Hindi mo na ba gustong itago ang relasyon natin? Napagtanto ko na, mas masayang iparamdam sa lahat ang relasyon natin, kaysa sa ilihim ito. Para lang makapasok sa kumpanya, handa ka talagang gawin ang lahat. Hindi ba't sabi mo naman, Habi, dapat alam ko na ako ang misis ng boss? Bakit? Hindi ba pwedeng pumunta ang misis ng boss sa kumpanya? Sige, kung nais ng misis ng boss na mag-inspeksyon ng trabaho, paano ako makakatanggi? Dahan-dahan lang, mahal. Hintayin mo ako. Sasakyan iyon ni President Huo. Bakit hindi ito dumaan sa basement parking? Gusto niya yata talagang ipakita sa lahat ang asawa ng boss. Malaking balita ito. Malaking balita. Kasama ni President Huo ang misis niya sa pagpasok sa trabaho. Mag-ingat ka.
Wife, inspeksyon mo na ba ang imperyong itinayo ko para sa iyo? Duo-duo. Ikaw pala talaga ang misis ng boss. Kaya naman pala ang boss ay laging pumupunta rito sa investment department at inilipat pa nga ang opisina niya sa tabi mo. Kaya lahat ng mga dagdag na benepisyo sa trabaho ay ginawa para sa asawa ng boss, pati kami ay nakinabang din. Sa tindi ng pagpapahalaga sa iyo ni President Huo, napakaswerte mo talaga. Dahil sa pagmamahal sa akin ni Yiji, naging masaya ako. Noong nakaraang araw, ako ay mismong inanyayahan ni President Huo para saksihan ang kaniyang pag-propose. Hindi ba dapat ay hindi na nagtatrabaho ang misis ng boss? Duduo ang iyong trabaho. Huwag po kayong mailang. Ako pa rin si Lin Duo-Duo. Bumalik ako para tapusin ang trabaho ko. Magkatrabaho pa rin tayo. Tama. Ang kakayahan ni Duo-Duo ay kitang-kita nating lahat. Magtulungan tayo. Kapag natapos ko na ang mga proyektong ito, hihingi ako sa boss ng bonus. Para sa taong ito ay makakuha tayo ng malaking bonus sa katapusan ng taon. Ang galing talaga ng misis ng boss. Lin Duo-Duo, lumabas ka rito. Miss Su, oras ng trabaho ngayon. Walang obligasyon si Duo-Duo na sumunod sa iyo. Lin Duo-Duo, mayroon akong sasabihin sa iyo. May lakas ka ba ng loob na sumama sa akin sa labas? Ayos lang, pagkatiwalaan niyo ako. Napakabangus mo at wala kang alam. Sa isang singsing lang, ay napaikot ka na niya ng husto. Miss Su, wala akong oras para sa mga walang kwenta mong sinasabi. Ngayon ay nagmamalaki ka na bilang misis ni Huo? Akala mo ba dahil sa katayuan mo ay makakapanatili ka sa tabi ni Yiji? Suyaran, tila hindi pa sapat ang leksyong ibinigay ko sa iyo noong huli. Mukhang hindi pa sapat ang leksyong ibinigay ko sa iyo noong nakaraan. Yiji, saan ba talaga ako nagkulang sa kanya? Ako, si Pamilya Su, ay may impluwensya at kakayahan habang siya ay walang kahit na ano. Kailan pa? Naging pakialam mo ang mga desisyon ko sa buhay? Bakit ba kailangan siyang ang piliin mong maging asawa? Siniundan kita sa loob ng mahigit 10 taon? Hindi mo ba nakikita ang pagmamahal ko sa iyo? Ang pag-ibig ay hindi pinipili. Kung ako, si Huo Yiji, ay kailangan pang dumaan sa kasal para lang magkaroon ng posisyon, ay hindi ko na kailangang pamunuan ang Huo Group. Ang mahalin ng isang tao ay hindi tungkol sa yaman o estado sa buhay, ang pagkatao niya, ang pagiging kaibig-ibig niya. Lahat sa kanya ang nagpapatibok ng puso ko. Miss Su, kailanman ay hindi tayo naging magkaaway. Bitawan mo na ang pagkahumaling mo kay Yiji at humanap ka ng taong tunay na magmamahal sa iyo. Ang kaligayahan ay hindi sinusukat sa mga personal na pakinabang. Huo Yiji, alam ko na kung bakit mo siya mahal. Ako ang talo. Wife, sobrang likot naman ng batang ito. Pwede bang ang anak na babae muna ang kargahin ko? Hindi pwede. Yiji, sobrang paborito mo ang anak nating babae. Mula nang isilang siya ay hindi mo patingnan ng maayos ang anak nating lalaki. Kahit anong mangyari ngayon, ikaw ang mag-aalaga sa anak natin maghapon. Masusunod po, mahal kong asawa. Hindi naman kasing cute ng kapatid niya ang batang ito. Kapag malaki ka na, ipapadala kita para mag-aral, para mapatunayan mo ang sarili mo at makuha agad ang kumpanya. Dahil gusto ko kaming dalawa lang ng mami mo. Madam, may mga taong nasa labas at sinasabing sila ang mga magulang nyo. Gusto po kayong makita. Wala akong mga magulang. Palayasin mo sila. Opo. Sa plano namin ni Kuya, sigurado akong ubos na ang $100 milyong na iyon. Ipinalipat na ni Kuya kaninang umaga ang $100 milyong sa akin. Sabi niya, regalo raw iyon para sa birthday ng mga bata. Hump. Nakuha niya pang magmukhang bida, gamit ang pera ko para pasayahin ka. Si Kuya na ang boss ng Lin Group ngayon at may hawak siyang ilang mahahalagang proyekto. Kapag sinubukan mo akong saktan, babalik na lang ako sa pamilya ko. Wife, paano naman kita magagawang saktan? Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon habang buhay.